when you pull up on the curb. Make me body tend to arise on my nerve. Long time you look at you for listen my word. Then baby girl, stay with me girl. Play with me girl. Then baby girl. Bless them when there ain't no stress, and this one is straight for the girl them. Enrique Iglesias, alongside Into the Zone. Welcome po sa another session of Business Talk. Wherein kung saan po pinag-uusapan natin, walang iba kundi tungkol sa negosyo. And I'm sure, karamihan po sa inyo or lahat po ng nandito ngayon, yan po ang ipinunta or yan po ang dahilan kung bakit kasama namin kayo ngayon. Dahil sa panahon nga ngayon, iba pa rin kapag meron kang negosyo. Tama po ba? O sa mga nanonood po ngayon, sit back and relax, and I'm sure marami po kayong matututunan sa guest natin today because it's one of the most requested po when it comes to this topic. It's all about business. Ito pong guest natin ngayong gabi, hindi po to naiiba sa inyong lahat o sa karamihan po na nakikinig po ngayon. Because dati rin po siyang empleyado. Isa po siyang ahente ng gamot. I believe for 10 years. Siya po ay naging ahente ng gamot. But, isip-isip po niya na hindi po niya makukuha lahat ng kanyang gusto sa buhay kung mananatili lang po siya bilang isang ahente ng gamot. Kaya, napunta po siya sa pagninegosyo. And right now, he is very successful and he is enjoying his life to the fullest. Kaya kayo po ngayon na mga nanonood, kung gusto nyo rin pong ma-enjoy ang buhay ninyo to the fullest, huwag po kayong aalis. Makinig po kayong mabuti sa mga ikukwento at isi-share ng taong ito. At kapag ito po, yung sinabi po niya, naintindihan nyo ng lubos, I will guarantee you, posible nyo rin pong ma-enjoy ang buhay ninyo. Dahil for sure, excited po kayong lahat na mapakinggan. Ano ba itong mga pinagsasasabi ko? No? Kasi for sure, marami pong makaka-relate sa kwento niya. So, excited naman kayo? Kasi ako, ewan ko kung napipil nyo po yung excitement ko ngayong gabi. No? Kasi gusto ko pong ipadama sa inyo kung gaano ko excited ngayon. Kaya tawagin ko na po our guest for tonight, Mr. Osler Santo Tomas. Hi, Alan. So, galing naman ng pagkaka-introduce mo sa akin. So, para doon sa mga first-timers, especially yung mga gustong magnegosyo, tamang-tama po kasi dito po ako ngayon. Sagutin ko po yung mga itatanong sa akin ni Alan para ma-share ko po sa inyo kung paano po tayo magsisimula ng negosyong patok. Kasi nung ako bago nagnegosyo, medyo nagka-problema rin ako dyan. Kung paano ko sisimulan, kung anong negosyo yung gagawin ko. At na-discover ko the hard way. So yung mga bago ngayon, Alan, yung mga makikinig sa atin, hindi na natin sila pahihirapan. So, tutulungan namin kayo ngayon kung paano natin masisimulan yung negosyo na ano magiging swak sa personalidad ninyo. Tama-tama. Kasi sa totoo lang, dito po sa Davao City, nung kasagsagan po or yung talagang kasisimulan pa lang ng pandemya, habang nag-iikot ako dito sa Davao City, dami kong nakikita mga negosyo na nakababa na yung roll-up. So, bakit nakababa? Sarado na po. So, yun yung problema. But, itong negosyo pag-uusapan natin ngayon, sigurado ko napakaganda nito. But, before po tayo dumako doon sa negosyong pinag-uusapan natin, nabanggit ko kanina na yung guest po natin is dating empleyado, dating ahente ng gamot for 10 years. And
totoo lang, Mr. Cosler, marami akong kakilala mga empleyado na habang empleyado sila, sinubukan nilang magnegosyo. And some of them talagang hindi nag-succeed sa umpisa. Aming sinubukang negosyo, then eventually, yung iba nakakita sila ng tamang negosyo para sa kanila. And yung iba, tuluyan na lang na tinapos yung kanilang pagiging empleyado hanggang sa magretiro na wala pong napagtagumpayan sa negosyo. And for sure, bago ka napunta rito sa negosyo, pag-uusapan natin mamaya, meron kang mga sinubukang negosyo. So pwede mo bang i-share sa aming lahat dito kung ano ba yung mga negosyong nasubukan mo noon nung ikaw pa ay empleyado? Oh, galing nung tanong mo, Alan, ano? Alam mo, Alan, hindi naman talaga ako empleyado kaagad, eh, no? Alam mo, isa rin akong taong yung, alam mo, pinanganak akong mahirap, eh. Yung nanay, tatay ko are ordinary people. And yung sabi nila sa akin, Osler, wala tayong property. So mag-aral kang mabuti. Yun lang, edukasyon mo lang ang kaya namin ibigay sa'yo. Tapos, mag-abroad ka, anak. Mag-abroad ka. Huwag kang mabuti. Tapos may grado mo. Tapos kumuha ka ng civil engineering. Kaya sabi mo, empleyado ako. Actually, civil engineer ako by profession, Alan. Para sa mga listeners natin yan. Isa po akong professional. I'm a licensed civil engineer. Pero kaya ako kinuha yun. Although, hindi ko gusto yan, Alan. Ha? Alam mo, kung meron ditong kumuha ng kurso na ayaw nila, naiintindihan ko yun kasi ganun-ganun ako eh. Ako yung isa sa mga estudyante dati na napilitang kumuha ng civil engineering dahil yun yung uso. And alam ko, hindi ako exception. Ano? Marami ditong mga Pilipino na ganun. Kaya sa palagay ko, yun yung reason bakit hindi masyado umaasenso eh, yung isang taon. So ako, I really belong to that kind of group of students before na napilitan lang kumuha ng civil engineering. Kasi sabi nga nung tatay-nanay ko, nahihirap sila. Sila mag-aral kung mabuti, tapos civil engineering yung uso ngayon, tapos mo yung grado mo, tapos mag-apply ka sa abroad. Alam mo, sinunod ko yung payo nila, and when I graduated, nag-apply ka agad ako, no? Nakuha ko yung lisensya ko, tontuwa ako, kala ko yun na eh. Sabi ko, ito na. Yayaman na ako nito. Honestly, mga listeners, baka mabigla kayo doon sa sinabi kong yayaman na. Ako, hindi kasi ako nahihiyang aminin na gusto ko talagang yumaman. Eh. Sino bang hindi? Hindi naman siguro kasalanan yun. Eh. So anyway, sabi ko, yayaman na ako nito. Meron na akong lisensya eh. Kaya lang, hindi pala ganun na alam. Kasi, nung nag-apply ako, hiningan ako ng placement agency ng 150,000. And that was way years. Ano yung 150,000 was so much for me before. Hindi nga ako makabili dati ng ticket papuntang Manila. Kung pa 150,000, sabi ko, saan ko kukunin yun? So, imbis na ma-motivate ako, Alan, na mag-abroad, na makuha yung ating mga pangarap, alam mo, Alan, na-discourage ako eh. I was actually discouraged. And sabi ng mga classmates kong engineer, Oscar, huwag ka mag-alala, tuloy mo lang kasi lalahanin mo, lamang ka sa mga Pilipino. Sabi ko, bakit? Kasi hindi ko na daw kailangan kumuha ng civil service exam para makapagtrabaho. Sabi nila, Oscar, why don't you try dun sa gobyerno? Magtrabaho ka doon kasi yun, secure ka, meron kang item. Item yung tawag nila eh. So anyway, pinaniwalaan ko, natanggap nga ako after about almost 2 years of really looking for a job. Kasi panahon na yun, naalala ko, ano yun eh, yung parang 3 o 4 na beses nagkaroon ng devaluation yung peso against sa dollar. Kaya walang vertical construction, walang horizontal construction. But luckily, after about 2 years, natanggap ako as a project inspector of local water utilities administration. No? So, isang buwan lang ako tumagal doon kasi sweldo ko 4,000 lang eh. Nakakatawa nga eh, mag-aaral ka ng ilang taon. Ano? Pero mo, 6 na taon ako sa grade school, 1 taon sa kinder, 4 taon sa high school, tapos 5 taon sa college. So, ilang taon lahat yun? 16 years. Grabe yung ininvest kong oras, pera. Tapos, sisweldohan ka ng 4,000. Sabi ko, kalukuhan naman siguro. Sinabi ng mga magulang ko maganda dito. So, kinalimutan ko yung civil engineering. Ang katawa, nag-apply akong ahente ng gamot. Ang layo, di ba? Napakalayo.
10 taon ako pre na 10 taon akong ahente ng gamot and I was earning more than a bank manager. Tapos ang real reason kung bakit gusto ko mag-abroad, like most Filipinos that I know, ewan ko lang kung tama ako, pero ako, as a person who really wants to earn so much money, sabi ko, mag-a-abroad ako, mag-iipon ako ng pera, at alam mo, ultimately, ang target ko talaga magkapagnegosyo. Tapos, habang nag-aaral ako, ang dami kong negosyong sideline. Alam mo, merong panahon na nagbibenta ako ng accessories ng kotse. Meron kaming kainan dati, meron kaming karinderya, It's a restaurant, pero malakas, Pwede akong bumalik doon sa klaseng negosyong gano'n kasi alam ko yung trade, Tapos, dahil alam ko yung lasa ng mga pagkain namin, alam ko yung papatok. Hindi mo, nakakaubos kami doon sa restaurant namin dati, 1.5 sacks to 2 sacks of rice daily. Pwede kong balikan yun. Tapos, dami pa, nagbenta ako ng mga aso, kung ano yung pwedeng pagkitaan. Kasi yung negosyo, alam mo, isa lang naman ang objective ng negosyo. I don't know if they will agree, pero objective ng negosyo is kumita ka ng pera. Definitely. Diba? And para sa akin, kung magne-negosyo ako, dapat yung objective ng negosyo ko maganda para tumagal yung negosyo. Diba? See? So, ano yung ibig ko sabihin? Tingin ko lahat ng negosyo na nagtagumpay, isa lang yung layunin. At ano yun? Yung tumulong sa ibang tao. Masolusyonan yung kanilang problema. Kunyari, gutom. Gustong kumain ng masarap. Saan pupunta yan? Diba? Sa isang restaurant. Diba? Kunyari, gusto nilang pagandahin yung kanilang kotse. Saan sila pupunta? Sa accessories. Diba? Kaya lang nakita yung problema doon sa mga negosyo. Una-una, kailangan ko kapital. Kung magpuput up ako ng restaurant, magkano na ba yung mag-a-apply ng permits? Permits pa lang, kulang-kulang 20 mil na yan. Kung hindi namin Pilipino pa lang dito trabaho. Na nakakatawa nga sa Pilipino, partner, kung hindi ko na-realize earlier, I will belong to the group of Filipinos na pag, ito yung thinking ito kasi mentality ko dati. Nung wala pa akong full grasp of how to start a business. Ito yung isip ko, magtatrabaho ako, for about 60 years, for about, ilang taon ba? 50, 20, about 40 years, daily grind, 8 to 5, trabaho ako niyan, 8 to 12, 1 to 5. Tapos, mag-iipon ako ng pera. Pag-retire ko, bibigyan ako ng retirement pay, pupunta ako ng negosyo. At napansin ko sa mga Pilipino, ganun din kasi ako dati. Ang iisip ko, ilalagay ko negosyo. Kung hindi kainan, yung butik. Kung hindi butik, beauty parlor. Yun yung mga nag-iisip ng Pilipino. Mga OFW na nakakausap ko. Puro ganun Tama. Saan ka mag-negosyo? Kung enjoy yung buhay mo, kung nakasungkod ka na, di ba? So yun yung nakita ko mga hindrances doon. At saka yung pag-start up. Kasi, alam mo, yung mga nakilala ko nag-retire, sad to say, pagbigay ng lump sum, yung majority ng pera nila, hindi na pupunta sa negosyo. Alam mo kung saan pupunta ako? Babayaran nila yung utang nila sa bahay. Yun yung uunahin nila. Babayaran nila yung, siyempre ba, kung makakapagtrabaho ka, magpapatayo ka ng bahay, utang ka sa bangko or sa SSS. Pag-retire mo, sisiguraduhin mo, meron ka matitirahan. Tanda ka na di ba? Yes. So, babayaran mo ngayon yun, tapos yung rest of the money, hindi man negosyo yun. 90% of the time kasi ang mangyayari, yung pera matitira is for their retirement. At ang nakakatawa dun sa mga nag-retire, especially mga white-collar jobs, mga managers, high-profile jobs sa tao kasi nakapagpag. Pagkatapos nun, meron silang lifestyle. Ano lifestyle? Meaning, ano yung ginagawa nila? Kahit sila weekends, meron silang mga hobbies na ginagawa regularly, hindi na nila magagawa yon. They have to step back, 1 step or 2 steps, because hindi na nila ma-afford ngayon yung kanilang lifestyle. Ayoko naman ganun klaseng style. So, na-realize ko nung bata pa ako na hindi dapat ganun yung path ng isang negosyante. Magtatrabaho ka for 40 years, save enough money, and then put up ka ng kapital ngayon. So, negosyante, nakakataon pa doon. Kung kailan tatanda, yun ang realization ko. Kung kailan ako tatanda, saan ako magne-negosyo?
alam ko sa negosyo, di ba? Kaya maraming nagre-retire, napansin ko, pumapalpak talaga sa negosyong binubuksan nila kasi wala silang experience about doing business eh. They were employed all their life. Di ba? So yung mga klase ng negosyong pinasok ko, talagang hindi nag-swak dun sa yung foresight ko. No? Kasi unang-una, kailangan ng kapital. Tapos ito pa, isa, matindi yung i-dedicate mong time. Gaya nun, nagbibenta ako ng mag-wheels. Ano kasi, partner, magaling akong ahente. Magaling akong ahente. So, pag nagbenta kunyari ako ng mag-wheels, mahilig ako mamili ng mga second hand. Bibili ako kunyari ng mag-wheels, bibili kong 800. Pipinturahan ko yan. Natawa ko dati, gagamitin ko yung, alam mo, bomba ng lamok. Bubomba ng lamok yun. Kikintin ko yan. Manual, ha? Mamanual ko yun. Kukuha ko nung, naalala ko, rubbing compound at saka glow metal polish yung ginagamit ko. Pakikintapin ko yung rim. Tapos, ibibenta ko yan. Magsi-sales stock ako ngayon. Bibenta ko. Tumutubo ako, partner. Capital ko, 800. Tumutubo ako, 4,000. Oh. I sell it at 4. Kaya lang, it will involve a lot of work. And it will involve a lot of skill. Ngayon, paano ngayon kung ikaw ngayon magne-negosyo, partner, tapos wala kang abilidad? Di ba narinig mo na ba yung term na, ay, di man ako marunong magbenta? Yan yung parati ko naririnig, partner, sa mga first-time entrepreneurs. But, ito yung realization ko lang. Lahat ng negosyo, benta. Agree ako dyan. Di ba? Yes. Lahat ng benta, walang negosyo na hindi nagbebenta kahit na services yung binibenta. Like, lawyer ka. Negosyo rin yun eh. Bibenta mo yung services mo. Kunyari, masseuse ka, yung nagmamasahe ka, manghihilot ka, binibenta mo yung servisyo mo. So, sa akin yung selling, alam natin lahat yan. No? Yes. Mabata ka man, matanda ka, alam mo magbenta. Kasi para sa akin yung selling, ganito lang eh. Pag meron dalawang tao nag-uusap, yung isa, may ibinibenta, yung isa, bumibili. Kaya yan, kunyari, uusap tayo ngayon. No? Kaya, kunyari, kapatid kita. Tapos, mangungutang ako ng pera sa iyo. Sabi ko, Alan, pautang naman ng pera. Siyempre, ang tanong mo sa akin, di ba? Ano yung tanong mo sa akin? Saan mo gagamitin? Yun. Saan mo gagamitin, di ba? Sabihin ko, ay, bibili ako ng t-shirt eh. Tapos sabihin mo, bibili ko naman. Binigyan kita ng t-shirt kahapon na. Sabihin ko, napunit. Ano mo, partner? Kung nag-agree ka sa akin, Alan, napautangin mo ako ng pera para makabili ako ng t-shirt, ito yung nakabenta sa'yo. Pero pag nag-agree ako sa'yo na, nabili na akong t-shirt, hindi ko kailangan. Ikaw yung nakabenta sa atin. So, selling is actually only an idea. Kung sino yung maka-convince ng isang tao, siya yung nakabenta, di ba? So, ganun din yung pagbibenta. What's the difference of, alam mo, ganda nitong mag-wheels ito, bilihin mo to. Or, alam mo, ganda nung napanood kong palabas eh. Pag hindi ka nanood, hindi kita nabenta. Pag nanood ka, di ba? Ako yung nakabenta. Di ba? Hindi ka dyan eh, di ba? So, sa tingin ko, lahat ng tao marunong magbenta. Kaya lang, meron silang fear na hindi sila marunong, kaya nai-inhibit yung mga first-timers magnegosyo. Di ba? So, I don't think, kaya I think, ang real reason why ang first-time entrepreneur is hindi makapagnegosyo is yung doon tayo sa fear na yun. Kasi, biro mo, meron kang life savings, i-invest mo ngayon sa kapital. Kunyari ikaw, maglalagay ka ng karinderya, magkano sa palagay mo i-shell out mo? Di ba ako, I tried asking, 6 months deposit. Di ba? Ang pinakamababa dyan, mga 3 months. 3 months deposit, 2 months advance. So, ganun yung mga style ng kontrata ngayon. No? So, it will involve a lot of capitalization. Rental pa lang yun, ha? Permit mo pa. Aayusin mo pa yung lugar mo. Mag-i-invest ka pa, kunyari, karinderya ka. Ako, marunong ko doon. Bibili kang kaldero, plato. Mag-hire ka ng empleyado. So, yun yung sa tingin kong tulog ng mga nakita kong negosyo dati. Yes. And, unahin ko muna, mag-agree ako dun sa sinabi mo dun sa when it comes to education. No? Ako, actually, isa rin ako dyan. Ang sabi mo kanina, hindi mo talaga gusto yung engineer. No? Actually, ako, I'm a computer science student way back nung college ako. And sa totoo lang, hindi ko rin siya gusto nung una kasi
Ay, ang gusto ko lang talaga is more on numbers. No? So, in demand kasi yung computer. So, nagtanong ako, ano ba yung computer na maraming numero kung makikita sa computer science daw. Pero ang gusto ko talagang kurso, yung pagka-graduate mo, artista. Yun pala, wala kursong ganun. No? So, and then, nabanggit mo kanina yung tungkol sa karinderya, and ako, I believe, karamihan talaga ng mga empleyado, yan talaga yung unang negosyong papasok sa isipan. Karinderya, tindahan, sari-sari store. Yan, yung butik, tindahan ng mga damit. But yun nga, ang dami kong kakilala na empleyado na pag nagnegosyo, talagang sumasablay. And naalala ko, may nagsabi sa akin kung bakit. Ang sabi sa akin, kapag empleyado ka kasi, sanay ka na may inaantay na pera ng 15 and 30. Ang problema pag nagnegosyo ka, walang ganun. Exactly. Yung iba na iinit, oh, 15 na. May kita na dapat yung negosyo ko. 30 na, may kita na dapat yung negosyo ko. Sumasablay. Tama yun, Alan. Alam mo bakit? Alam mo, pag nagnegosyo ka, yung first 2 years mo, partner, yan yung, kung nagkasakit ka, yan, nagka-COVID ka, kasi COVID na yung uso ngayon. Meron kang recuperation period. So, isa pang tulog na nakita ko pag nagnegosyo, yung pag nag-capital ka, meron kang period na talagang, kasi yung negosyong mga karinderya, sari-sari store, ang tawag ko doon sa negosyong yon, wait and see business. Ibig sabihin, ang put up ko ng lugar, pag set up ko ng ating tindahan, ano gagawin ko pagkatapos? Kaya naman lumabas ko doon sa labas at, ay, kain na kayo dito. Hindi ko naman gagawin yun eh. So, ang gagawin ko, mag-iabang ako ngayon ng customer. Yan ang tawag ko dyan, wait and see. Ngayon, ang uso ngayon, mag-advertise ka sa Facebook. Tapos maghihintay ka ngayon ng mga responses ng iyong advertising. Yeah? Pero hindi ka marunong doon sa Facebook, so problema ka naman kasi retired ka na nga. No? So, yun yung mga nakita kong tulong. Kaya pumapalpak eh. Yung mga businesses na mga sinubukan ko, dahil magaling akong ahente, patok naman lahat ng mga nabili ko mga accessories na benta ko. I tried buy and sell ng kotse. No? Yun, medyo tumabla ako doon kasi inabutan ako ng panahon na nagmura yung mga kotse. So yung mga nabili ko mahal. So medyo tumabla lang ako doon. Ano? Kung hindi ka marunong o hindi mahaba yung PC mo, medyo trouble ka doon. Kasi sabi mo nga, yung mga empleyado, sanay dyan sa 15-30. Diba? Kasi may mga binubuhay yan. So, ang problema kung hindi ka ngayon magaling at sanay kang umasa doon sa 15-30, talagang problema ka doon. Ano? Now, marami mga nakitang mga negosyante na pumalpak. Kasi ito yung problema. Kunyari, mag-retire na. Magninegosyo ko. Kasi ang uso ngayon yung bubble tea. Alam mo yung bubble tea? Yes. Maraming pearl. Nung nauso na, nakita ko yung quickly yung una eh. Quickly, grabe. No? Tapos after about 6 months, wala na. Nung nagbukas yung Jayco, ganun din, pila na. Tapos ngayon, wala na halos. Lalo na nag-COVID. Ano? So, ano yung point ko? Dahil wait and see business, 9 out of 10, kapalpak yan. Alam mo si Brian Tracy, isang coach yan pagdating sa mga negosyo, nagtuturo siya ng mga leadership skills. Ano sabi niya? 90% of businesses will fail. Ibig sabihin, sa 10 negosyong bubuksan mo, 9 doon papalpak. Eh kung ordinaryong negosyante ka, mangangapital ka sa 10 negosyo, bago mag-succeed yung isa. Eh kung napaka-iksi ng PC mo, palpak ka na talaga. Kaya ang daming pumapalpak. Lan. Ito ang ngayon, doon sa binanggit mo, 90% ng business nag-fail. No? Ngayon, right now, we have 100 viewers. And may mga nagre-raise na nga ng hand. So mamaya na po kayo magtanong. I'm sure yung iba sa inyo, kinabahan kasi business yung pag-uusapan natin, tapos 90% pala ng business pumapalya. So, ito ngayon yung gusto kong malaman. Kasi sabi ko nga kanina,
nababanggit ko kanina, before natin pag-usapan yung negosyong pag-uusapan natin is, inalam ko muna kung ano yung negosyo mo before. No? Sabi mo kanina, nag-try ka ng karinderya, nag-try ka mag-buy and sell, and nag-click kasi magaling ka magbenta. No? And tama yung sinabi mo, lahat ng mga negosyo talaga, may bentahan. Actually, may kilala ako. May friend ako na sabi niya, may negosyo raw siya, then may binibenta. Anong tinanong ko, ano binibenta mo? Si Luningning. Luningning. Luningning daw. Ayoko niyan, ayoko niyan. Negosyo yun. Flesh trade ang tawag doon. Ayun. So, ito gusto ko malaman, since 90% ng business is nag-fail, sabi ko nga kanina, you are a successful businessman right now. Ano pinagkaiba ng negosyong ginagawa ko doon sa mga negosyong pinagkwentuhan natin kanina? Okay. Ang unang-unang diferensya ito. Ang business kasi para sa akin, Alan, sistema lang yan eh. Sistema. So, kung sistema yan, there are 3 types na pwede mong gawing negosyo. Una, gumawa ka ng sistema, mangapital ka, pagkatapos tingnan mo yung sistema mo, gagana o hindi. Pangalawa, kaya maraming mga, ito si tao dito, sino yung richest man in the world? Si Elon Musk. Si Elon Musk. Pero pa isa, si Warren Buffett. Warren Buffett. Si Warren Buffett, namimili ng kumpanya yan. So, ang ginagawa ni Warren Buffett, pag-aaralan niya yung libro ng kumpanya, pag nakita niyang profitable, bibilihin niya yun. So, itong isang sistema, successful na, bibilihin ko na lang to. Itong mga Jollibee, McDonald's, it's a business system that is successful. Gagawin mo, magbabayad ka doon para sa sistema. Tapos, meron lang silang parte doon sa kita mo. Pag nakabenta, meron silang share. Kasi nga, yung sistema successful na. That's how franchising work. No? Kasi itong mga McDonald's, mga Jollibee, itong Mang Inasal, puro ano yan, franchising. Franchising, no? Pero ang prohibitive naman doon, yung kapital. Grabe naman yung kapital. No? Kasi yung bayaw ko, meron silang yung group of, yung kumpanya nila, meron silang, yung sa Digos. Meron silang Mang Inasal, meron silang Jollibee, kanila yun eh. Yung Red Ribbon. Pero yung capitalization involved sa isang Jollibee franchise, mga 50 million. So, ang ginagawa ng iba, o sige, tigo 1 million tayo, 50, put up tayo ng Jollibee. See? So, yun yung style ng iba. No? Now, yung third business system naman is, bakit? Magbabayad ka lang ng fee to be a part of a successful business system. Yun yung third. So, pag sinabing sistema, para sa akin, yung ordinaryong negosyante o yung taong gustong magnegosyante, gustong mag-impisa na walang experience about doing business, dun sa pangatlo. Pero ng sistema, gagawin niya, magbabayad lang siya ng konting fee to be a part of the system. And when he's a part of the system, yung chance niyang mag-succeed sa negosyo, tataas na yun. Kasi may business system na nga. See? Ang isang pang nakitang tulog dun sa pagnenegosyo is ganito. Yung dati kong mga negosyo, naalala ko dati, binata pa ako. Meron akong konting kapital, ano? Lilipad ako sa Manila. Pagdating ko sa airport, maglalakad ako niyan, papuntang Baclaran. Mamimili ako ng t-shirt, lalagay ko sa sako yan. Pagbalik dito, bibiliin ko ng 100, ano? Pagdating dito, bibenta kong tig 150. Okay, 3 gives. So, pagbigay niya ng 50, may 15 na ako. Kaya lang, ang problema ko doon ganito. Halos lahat ng pinapasang ko, ayaw naman akong mayaran. Tapos isa pa, dahil buy and sell ako, kasi yung bibili ka, mga kapital ka, yun yung sistema ko eh. Mga kapital ako, tapos bibenta ko for a profit. Ang problema, pag hindi ako gumalaw, at hindi ako nagbenta, at kung hindi ako magaling, wala akong kita. Yun yung problema ng mga negosyong sinabi ko sa'yo. See? Kaya nga yung mga Pilipino, yung mga ordinaryong tao talaga, kagaya ko dati, hindi makapagnegosyo. Kasi they don't know the real system. Ano sila, yung kulang sila sa know-how about systems. Ano? Pero pag napag-aralan mo yung sistema,
meron kang sistemang successful, pwede ka mag-succeed sa business. Yes, no? And right now, na-curious ako dun sa sinabi mo kasi I believe, kung sabi mo nga kanina, tama naman, no? Magpuput up ka ng isang franchise, ng isang fast food, or let's say Jollibee, you need 50 million pesos. And pwede bang tasang kamay kung sino may 50 million dyan? That's a huge amount of money, 50 million pesos. Talagang huge yan, partner. Alam mo kung bakit? 94% ng Pilipino mahirap, partner. Alam mo ba yun? Only 2% ng Filipino population controls more than 90% of the Philippines' wealth. Imagine mo, hindi lang statistics sa Pilipinas yan, buong mundo. Ibig sabihin, konting-konti lang talaga yung nakakapagkapital. I agree with that kasi dun sa lugar na pinaglakihan ko, actually hindi 94%. 99% mahirap. Mayaman lang po dun sa amin yung kapitan. Aming kapitan. No, yun lang yung mayaman. So, pero na-curious ako dun sa isa mong binanggit na you will just pay a small amount of money to be part of a system. So, pwede bang, gusto kong malaman yan eh. Gusto kong alamin, ano yung sinasabi mo na small, kasi sabi ko kanina, 50 million, medyo, wala ko dyan. Wala ko dyan. Pero nung sinabi mo na small amount, medyo, ano yun? Actually, partner, magugulat yung mga listeners natin ngayon, mga first time na entrepreneurs, yung mga magninegosyo pa lang. Magugulat sila kasi parati nilang naririnig to, kaya lang medyo misunderstood nila, no? At itong sistema na to is called network marketing. Kaya tawag rin itong multi-level marketing or networking. Yung terms na yun, pare-pareho yun. See? So, kaya lang misunderstood itong industry na to kasi maraming naloko. Maraming naloko. Pero para sa akin, kung maintindihan mong maigi itong sistema na to, tapos gagawin mo lang talaga ng mabuti, susunod ka sa sinasabi ko tamang sistema, naniniwala ako pwede kang umasenso talaga. Kasi ang dami kong kilala na talagang umasenso sa ganitong sistema with minimal capitalization. And minimal skill set. Yung mga hindi marunong magnegosyo, ang dami ko nakitang umasenso dito. Yes, and nabanggit mo kanina, misunderstood, no? Kasi kung di ako nagkakamali, before COVID, meron akong narinig na isang parang ganyan. Kapag naglagay ka raw ng pera, 30% daw babalik sa'yo every month. Alam mo, Alan, yung tawag doon, yung pyramiding scheme. Pag sinabing pyramiding, yung mag-i-invest ka ng pera, tapos out of the money na binigay sa'yo, kukuha sila ng a certain percentage doon at ibibigay nila doon sa taong nag-imbita o nagdala doon sa nagbayad ng pera. So, kung meron tayong mga first-time listeners dito, matakot po tayo doon sa ganung klaseng style. Ano? Yung hihingi ng pera sa'yo, nyari 1,000, tapos sasabihin sa inyong babalik sa'yo 3,000 na. Kasi unang-una, magbibigay ka ng pera. Ang gagawin ng nag-ipon ng pera na yun, i-invest rin nila yun. I-invest rin nila yun. Saan nila i-invest yun? Ang tanong, saan nila i-invest? Now, kung hindi nila ma-invest ng mabuti yun, mawawala yung pera mo. Pwede mo mag-commit na sila sa'yo ng malaking kita. Doon sila nagka-problema kasi ako, partner, yung excess money ko, ini-invest ko sa bangko. And one of the best banks na nilalagay namin yung pera namin is sa Bank of the Philippine Islands. This is not a commercial. I'm not from BPI. Pero alam nyo, isa to sa, itong bangko na to, meron sila tinatawag na yung mga premium accounts. No? And ilalagay mo yung pera mo doon, ang maximum na pwede nilang ibigay sa iyo, yung pinakamalaking interest ibibigay sa iyo, is only 5%. 3 to 5% lang yan. And these are huge investment banks. Ito yung magagaling na talaga mag-invest ng pera mo. They take care of your money. At kung minsan pumapunta pa sila.
What more itong mga first timer na yung, alam mo yun, isang pastor lang. Diba? Actually, na-curious ako dun eh. 30% babalik. Tapos tinanong ko, anong gagawin? Kakapain lang daw yung wallet. Yung wallet, kakapain daw, kakapain. Actually, yung tinatawag lang Ponzi scheme or pyramiding schemes. You know? Be careful with that. No? Kasi, yun nga paano, saan nila kukunin yung tubo? So, dapat doon tayo sa legitimate. No? So, ito na. No? Nasingit ko lang kasi narinig ko yung sinabi mo kanina na misunderstood. So, pwede mo bang ipaliwanag at ipaintindi sa amin ano ba itong negosyong pinag-uusapan natin para yung mga nakikinig nila hindi na sila dumating dun sa point na sinabi mo kanina na misunderstood. Okay. So, ganito lang yan. Ano? Yung network marketing as an industry is very good. Kahit na mag-research kayo, no? If you do your research, ngayon, accessible naman, lahat tayo, merong cellphones. Pagkatapos natin, you just do your research and then just type in network marketing and try to find out if it's working or not. And I know that you'll find a lot of good articles there. And I would like you to judge for yourself. Kasi itong sistema na to is something wherein an ordinary person like me and you pwedeng mag-invest ng a little amount to be a part of the system. Kasi, sabi ko nga, yung negosyo, benta-benta yan. It involves products. Ano? So, kailangan makabenta ka ng produkto o makamove ka ng product bago ka kumita. Kung walang product involved, pera-pera lang, yung tinatawag natin pyramiding scheme. No? So, kinaklaro ko lang kasi baka may mga nagdududa dito, medyo na-off dun sa term ng network marketing. Actually, ako, isa na doon because it took my wife 5 years. Bago niya na ako convince na sumali sa ganito. Bakit ako ganun? Because I had the same notion na pumasok ka dyan yung mga nauna lang okay dyan. Yung mga pinipirahan ka lang dyan. Ang tanong, ano negosyo ba hindi ka pipirahan? Then, negosyo, pag meron kang binili, meron kikita niyan. And trade has been there for so long. Nag-umpisa yan sa barter. No? Barter kasi bigyan kita ng papaya, bigyan mo ako ng kamote. Di ba? Ganun dati. Kasi karoon na invent itong pera. So, yung trade or selling was there for a long time. No? Kaya lang, medyo ngayon mas mabilis. Ang maganda ganito. Ang importante lang, especially doon sa mga first-time businessmen, dapat, pag namili sila ng kumpanya, tingnan lang. Okay. Ako, nung sumali ako, tinignan ko mabuigi yung produkto. Bakit? Kasi baka yung produkto, Pero wait lang, Mr. Oscar. sige. Cut lang. Kasi gusto ko kasing maintindihan nila lahat before mo sabihin. And I think much better kung i-spotlight natin yung ating camera. Okay, sige. Ikaw pa rin. Ikaw mag-spotlight. Ayan, spotlight natin. Para yung ating mga yun. Yan. Okay. So, go ahead. Excited na ako. Okay. Anyway, produkto, no? Product is first and foremost. Kasi, pag namili tayo ng produkto, ako nung namili ako ng produkto, ito yung criteria ko. Pag nawala yung kumpanya, mahanapin ko pa ba yung produkto na yun? So yan dapat yung pag ikaw magdenegosyo ka, especially kung first timer ka, dahil limited nga yung capitalization mo, siguraduhin mo yung ima-market mong produkto is yung pag nawala yung kumpanya, hahanapin mo ba para bumili ka? Pag yung produkto, ganun, pwede ka sumali doon sa kumpanyang ganun. Another, tip ko lang doon sa mga first-time entrepreneurs. Pag namili ako ng maigi sa produkto eh. Bakit? May mga produkto ang hirap ibenta, partner. Hindi lang ako abilidad. Paano ko ibibenta yun? Para akong ano niyan ngayon, yung scientist na nagbibenta, no? See? So dapat yung produkto, yung kahit na hindi mo ibenta, may ibibenta mo. Importante yan. Ha? Tama. Pangatlo na pala, pagdating sa produkto, yung highly consumable.
Yung mabilis maubos. Kasi kung ako negosyante, siyempre gusto ko yung produktong binibenta ko, yung nauubos. Bakit? Di ba ugali natin, Alan? Kunyari ikaw, may nabili kang produkto. Nagustuhan mo, naubos, anong gagawin mo ulit? Bibili ulit ako. Bibili ka ulit, di ba? Mhm. Yun dapat yung produkto, yung mabilis maubos, tapos pag nagustuhan ng customer mo, bibili sila ulit. Bakit? Bakit gusto yung ganun? Kasi tuwing bibili yan, kikita ka ng pera, negosyo to eh. So, importante yung highly consumable products. Importante yan. Tapos, pag highly consumable product, eto. Ang ibig sabihin ng highly consumable product, Alan, yung kailangan ng tao. Bakit? Pag kailangan ng tao, yung product, hindi mo na kailangan magaling kang ahente. Bakit? Kailangan niya eh. Siya yung maghahanap, di ba? Like for example, bigyan kita, gasolinahan. Yung gasolinahan. Kunyari ikaw, may motor ka, di ba? Okay. Kung bababa na yung fuel level mo, saan ka pupunta? Gasolinahan. Sa gasolinahan. Kailangan pa bang i-explain ng pump boy sa'yo kung paano gumagana o anong advantage yung gasolina? O maglalagay ka na lang? Hindi na. At ang napansin ko sa gasolina, kahit taas ng taas, reklamo na reklamo mga tao, wala magawa. Tama. Kasi alam mo bakit? Kailangan eh. So yung ganong klaseng produkto, hindi na kailangan i-explain. Dapat yung produkto halos ganun. Yung halos, hindi mo na i-explain. Bakit? Kailangan ng tao. Tapos ang bilis maubos. Dahil tuwing bibili yan, pag nagustuhan, may kita ka. Gaya na, bigyan kita ng example. Ako, pag mula nung bata ako hanggang sa lumaki ako, ang ginagamit kong toothpaste, Colgate lang. Walang iba. Yung Colgate, hindi na kailangan mag-explain sa akin, Alan. Ito, napakaganda nito sa ngipin ko puti. Hindi, kasi gusto ko siya. I don't care kung tumaas yung presyo o hindi. Basta gusto ko siya, maganda yung result sa akin, binibili ko tuwing nauubos. Ganun ka rin ba? Oo. So para sa mga first-time entrepreneurs, dapat pag namili kayo ng produkto, ganun. Diba? Para hindi ka hirap. Kasi nga, kung ikaw alam, kunyari, wala ka namang abilidad talagang magbenta, medyo mahihain ka. Tapos yung produkto mo, ang hirap pang ibenta. Like for example, diba, dati nagbebenta ako ng kotse, nagbabuy and sell ako. Kunyari, magkaibigan tayo. Bibili ka kunyari ng Pajero. Nakita mo ngayon, yung kaibigan mo nagbebenta ng Pajero, saan bibili? Pwede sa'yo. Di ba? Siyempre sa kanila, tayo eh. Di ba? So kunyari, nabenta mo kita, binigyan kita ng discount, kumita ko 50 mil. Hindi ko lang alam. No? Di ba? Kunyari, kumita ko 50 mil. So kumita ko ngayon. Ang tanong, ilan ka bibili uli ng sasakyan? Hanggang tumaanda. Kita mo na? So pwede ka kasi kumita ng 50 mil, pero ang tagal mo bago bumili uli. Yun yung point ko, partner. Yun yung point ko, Alan. Dapat yung produkto, kailangan ng tao at mabilis maubos because every time you buy, I earn money. Yun yung point ko. So, para sa mga first-time entrepreneurs, tip ko lang, kung mamimili kayo ng kumpanya, dapat yung produkto. Swak doon sa mga sinabi ko. So, ibig sabihin ba itong negosyong ginagawa mo ngayon is meron ding mga produkto at kanina mo pa sinasabi na highly consumable. Ewan ko kung tama yung pagkakaintindi ko. Itong pinag-uusapan ba nating negosyo, merong mga produkto at highly consumable. Of course, kasi kung wala, sabi ko nga kanina, Alan, kung walang produkto yung kumpanyang sasalihan mo, pera-pera lang, most likely, pyramiding scheme yan. Yan yung delikado. Yan yung, kung sino yung nauna, sila lang yung okay. Kasi pag nawala na yung kumpanya, yung nasa ilalim, wala na yung. Kaya nga, importante produkto. Di ba? And for sure, out of 100 na nanonood ngayon, meron din diyang mahiyain. Oh, sigurado ako. Kasi isa ako doon dati. Okay, so, ka na ngayon sa negosyong to. Alam mo bakit, Alan? Kasi meron support system. Network marketing, may support system yan. Yun yung pinaka-importante sa isang kumpanya. Kaya nga tinawag na success system. Di ba? Magbabayad ka ng konting fee to be a part of the system. Then how do you earn? Gagamit ka ng produkto. Pag merong ginamit na produkto, may kikita. Di ba?
Yun yung point ko doon. O, wala ka ng produkto, nagbigay ka lang ng pera, paano kikita? Di ba? So, ayun mga kasama ngayong gabi, no? Ewan ko lang, no? Kung same, parehas tayo ng nararamdaman. Pero ako, sa mga binahagi ng ating guest ngayon, hindi pa niya kinukwento talaga pero excited din talaga akong malaman eh. Ano ba itong kumpanyan to? At saka ano ba yung mga produkto na yan? And ako, aminado ako, medyo mahihain talaga ako nung una, nung umpisa. No? And kung kailan tawag ito, kung kailan kailangan na talaga no, lumabas. Sabi nga dun sa Shell, nawala talaga yung hiya ko. Kasi right now, may pamilya na ako and hindi ko sila mapapakain ng hiya. Pwede mo ba i-share na sa amin, ano ba yung negosyo na yan and ano ba gawin yan? Okay. Para doon sa mga first-time entrepreneurs, introduce ko lang yung kumpanya, no? Although, this is just one company, no? Of course, you can choose your own company. Pero, dahil nandito ako, I'd like to share to you ano yung kumpanya namin. Yung kumpanya po namin is DXN International Private Limited. At nandito po ako for 21 years. And I should say na binago niya yung buhay ko. Alam nyo, nung simula po ako dito, talagang I'm a very ordinary individual. Baon po ako sa utang. I've been working with a drug company, isa sa pinakamalaking kumpanya dito sa Pilipinas. I was earning more than a bank manager. Pero unfortunately, ito yung na-realize ko habang tumataas yung lifestyle mo, lumalaki yung utang mo. Because you have to maintain your look, you have to maintain your status, so gagastos ka. No? So, meron tinatawag na Murphy's Law. Alam mo ba yun? Parang narinig ko na. Yung your expenses will always rise to meet your income. So, kung talagang gusto mong kumita or you want to be financially be successful, all you have to do is defy that law. Ibig sabihin, huwag kang gumastos sa sobra sa kinikita mo. And I follow that rule. Pinafollow ko yung rule na yan. So, etong DXN, nung nakita ko una, siyempre medyo nagduda rin ako. Kaya alam yung mga criteria ang sinabi ko sa yung mga produkto, nakita ko yung highly consumable products. Katulad, no? Alam mo, Alan, nakakatawa to Yung business concept nitong DXN, para sa akin talaga, the ordinary Filipino, na yung nagsisimula ako magnegosyo, talagang yung swak na swak sa akin. Alam mo bakit, Alan? Kasi nung tinignan ko yung mga produkto, hindi lang siya highly consumable. Ginagamit ko na araw-araw. Kape, shampoo, toothpaste, sabon, vitamins, ang hugas ng plato, lahat. So yung mga produkto na yun na ginagamit ko na, andito sa DXN. Nung tinignan ko siya ngayon, mas lamang siya. Mas lamang siya doon sa mga binibili ko. Bakit? Meron siyang advantage. Unang-una, organic siya. Pangalawa, pag ininom ko yung kape, alam mo dahil sa kape, gumanda yung balat ko, bumata yung itsura ko, hindi ako nagkakasakit. Imagine mo yun, saan ka nakakita ng kapeng gano'n? Alam mo ba na dahil doon sa toothpaste, yung mga anak ko, yung anak ko ngayon, 31 years old, yung lalaki. Yung babae ko is 27. Alam mo ba, Alan, walang bulok, mangipin kahit na isa. So doon naman yung produkto na yun. At alam kong highly consumable. At nung kinumpara ko yung presyo doon sa dating binibili ko, itago na natin sa pangalan Colgate, Nescafe, no, yung mga Palmolive shampoo, Safeguard. Tago na natin sa brand na gano'n, ano? Alam mo, Alan, mas mahal itong sa DXN. Pero hindi ko makumpara ngayon Bakit? Ang tagal ko nang umiinom ng Nescafe, wala nang binigay sa akin pambabata yun. Umiinom ako ng Nescafe, hindi naman kuminis yung mukha ko. Umiinom ako ng kape, wala nang bumabalik na pera sa akin. So nakita ko, ito mas mahal ng konti doon sa mga binibili ko sa grocery dati. Kaya lang, sabi ko, may balik. Pag dito ako bumili, may balik sa akin. So para sa akin ang DXN, napakadaling intindihin kasi para sa akin, grocery store lang.
Mahal po dahil ganito. Nung nakinig ako doon sa presentation, habang nakikinig ako, sabi ko, kaya kong gawin ito. Bakit? Kasi dalawa lang daw yung gagawin ko, dalawa lang. Uy, Di ba uso yung discount card ngayon? oo, meron ako mga naririnig na ganyan. And before, meron ako niyan, discount card. No? And tama naman. Doon sa word, the discount, meron akong discount. But, bukod doon sa discount, wala na akong matandaan na ano pa pwedeng makuha. So, ibig sabihin, grocery, then may discount card. Exactly. Nagninegosyo ka na, no? Nagnenegosyo ka na. Kaya nga sabi ko, patok doon sa mga first-time entrepreneurs eh. Kasi hindi mo kailangan ng magaling na magaling. Pero, nabanggit mo kanina merong kape, merong toothpaste, merong shampoo, merong sabon. Doon sa 100 na viewers natin ngayon, baka meron diyang hindi nagtututbrush at nagkakape. Kaya nga sabi ko, patok na patok sa akin eh. Kasi isa ako doon sa mga nagsisipilyo araw-araw, naliligo araw-araw, umiinom ng kape every breakfast. Sa gabi, umiinom rin ako ng isang tasa. So, 3 cups a day ako. Sabi ko, and alam mo, bumibili ako niyan sa Basuki ko ngayon. Sa SM, meron kaming SM Advantage card. Oo, meron din ang asawa ko niyan. So, sa mga viewers ngayon, baka meron dyan sa inyo, pakitaas lang yung kamay kung meron sa inyo dyan na hindi nagtututbrush, hindi nagkakape, hindi naliligo, kasi may shampoo and sabon, hindi naglalaban ng damit, pwede na pong lumabas dito sa meeting room. Pero, kung kayo po ay naliligo, nagkakape, nagsasabon, shampoo, naglalaban ng damit, huwag po kayong aalis kasi ako, curious ako paano ko kikita doon? Paano naging negosyo yun? Simple lang, no? Ganito yan. Ang kakaintindi ko sa business presentation, of course, hindi ako mag-present ngayon ng kagaya ng ginawa sa akin, ano? I-share ko lang yung pagkakaintindi ko kasi sa mga first-time entrepreneurs na nakikinig sa akin yan eh. So, ang pagkakaintindi ko, mag-avail lang daw ako nitong discount card na to. Alam mo, this discount card is a very powerful card. Bakit? Pag nag-avail daw ako nito, I will be a part of the system na sinasabi ko sa iyo. Ang galing dahil discount card ito, meron na akong 15 to 25% discount sa lahat ng produkto ng DXN. So, para sa akin, ang tagal-tagal ko ng SM privilege card holder, hindi man ako binigyan ng 15 to 25% discount. Hindi ako binigyan nun. Parang wala na kami nun. Parang mga ano pa kami, pag nag-sale, doon kami ng asawa ko. Sale. Yun pala, hindi rin pala kasama yung grocery. So ito, lahat ng binibili ko sa grocery may discount, 15 to 25%. Tapos ang maganda dito, tinanong ko, kung mag-avail nito. Meron naman akong suki. Ang laki-laki nung grocery store ng SM. Malamig, kumpleto. Alam mo bakit ako nag-avail nito? Because it makes sense to me. Kasi kung ako gagastos na rin para sa aking pampaligo na sabon, para shampoo ko, kung iinom na lang na rin ako ng kape, kung maglalaban na lang rin ako, yung meron akong lamang. Alam mo, partner, ayoko bumibili ako sa supermarket. Alam mo, dati 15.30 na naman. Pag-usapan natin 15.30, di ba? Naalala ko dati, 10.25 yung sweldo ko. Every petsa gist, saka 25. Alam mo, petsa 8 pa lang, kami ng misis ko nandun na sa ATM. So, nakita ko may pumasok na, wiwithdrawin ko lahat yan. Tapos magsiset aside ako ng yung tawag ditong consistent amount of money. Bakit ko sinabing consistent? Kasi ang tawag ko ng pangkonsumo. Ibibigay ko sa asawa ko yun. Yun yung pamimili niya ngayon doon sa SM, sa Gaisano. Tapos, wala nang babalik sa akin doon. Wala nang babalik kahit na piso, kahit na 50 centavos, wala na. Ito, sabi sa akin, pag meron akong discount card at ginamit ko to sa pagbili, aking sabon, kape, shampoo, sa DXN grocery store ang tawag ko. Bukod sa 15 to 25% discount, may babalik pa sa aking rebates. Teka lang. Ngayon lang ako nakarinig niyan. Kasi sabi ko nga kanina, yung wife ko, may SM Advantage card. And wala akong maalala na may bumalik sa amin. Then ngayon, sinasabi mo na pag ginamit yung discount card na yun, bukod dun sa 15 to 25, may babalik. Exactly. Sige. Di ba? Ikwento mo pa sa amin paano nangyari yun.
Ang galing, di ba? Kasi, alam mo, lahat ng produkto natin may points eh. Yung points na yun yung reward system nito. Now, pag namili ako ng kape kunyari, meron akong maiipong points. Pag namili ako ng shampoo, meron akong may biling points. So every month, nire-replenish ko yung nauubos. Kasi nga, ang bilis maubos niyan eh. Vitamins, yung mga sabon, shampoo, toothpaste, may mga beauty products tayo, lipstick, ang dami. Oh, lugi ako. Ano yung lugi? Ikaw, gusto mo bang nalugi? Pero, teka lang, nabanggit mo yung points. Naalala ko, yung SM Advantage card ko, sabi sa akin, for every 200 pesos na magagastos ko, meron akong 1 point. Iisip ko that time is yung card is, kung nagkakamali, ang card is 150 pesos. So, nagkwenta ako ngayon, kung 1 point is 200, kaya ako mababawi yung 150. So, hindi na. Pag-usapan natin yung mga points na. Sige, tuloy mo lang. Alam mo, nakaka-relate ako dyan kasi meron silang certain amount na kailangan i-maintain mong bilihin for a year para ma-maintain mo yung iyong advantage card. No? Yung prestige, no? Prestige card holder kami. So you have to really buy a certain amount of product sa SM para ma-maintain mo yung card na yun. Meron ka special link, pag meron mga sale, mas malaki yung discount mo sa iba. Meron kang ahead of, 1 day ahead ka dun sa mga bibili. So, hindi ka na uubusan. So, dito, pag meron ka dito, may privileges ka rin. Ang dami nito. Ang galing, no? Now, kung isang bag ng coffee, no? 118 points. Isang bag ng coffee, 118 points. So, pag namili ka ng shampoo, makaipon ka ng 1,000 points sa isang buwan. Alam mo, Alan, may babalik sa yung rebate. Yung 1,000 points, mga 3,000 pesos every month yun. Nung kinuwenta ko, yung mga binibili kong shampoo, chocolate drink ng aking mga anak, sabon, kape, halos pareho rin. Nung binibili ko dati, mas mahal lang ng konti. Kaya naman binibili ko konti. Siyempre sabi ko, mas mabuti na lang na bumili ako ng mas mahal ng konti dito sa DXN ngayon. Kasi yung points, naiipon yan. Yung points yan yung ginagamit para ma-promote ako. At pag na-promote ko, lalaki lalo yung rebates to. Pero mo, Alan, darating yung panahon, dahil naiipon lang yung points, hindi na mawala. Magiging manager ako, mas lalaki yung rebate. Ang nangyayari, Alan, mas nagiging mura yung produkto in the long run. Nung bumibili ako sa SM, baliktad. Kung bumibili ako, lalong nagiging mahal. Dito, baliktad. Habang bumibili ako, dahil napopromote ako, lumalaki yung rebate, nagiging mas mura yung produkto. At pwede pa maging libre. Pwede pa maging libre. Na-excite ako sa sinabi mo. Kasi sabi mo kanina, ang kailangan ko lang is 1,000 points. And that is, sabi mo kanina, sa 3,000 lang. So ngayon, nag-compute ulit ako. Sabi ko kanina, 200 pesos para makakuha ko ng 1 point. So, kung 3,000 pesos, that is only 15 points lang sa aking SM Advantage card. And you're saying na yung 3,000 is 1,000 points na at may babalik na. Exactly. Yan yung gusto ko doon. At pwede maging libre. Paano? Yung pangalawang gagawin ko daw. Ano yung pangalawang gagawin ko? Hikayatin ko daw yung aking mga kaibigan, kamag-anak, na mag-avail rin ng discount card. At turuan ko daw silang dito rin mag-grocery. Teka. May mga kaibigan akong nainganyo ko, mag-SM Advantage card, wala akong kinita eh. Paano nangyari yan? Alam mo, ito maganda. Dahil doon sa points na sinasabi ko sa iyo. Pagkakot daw, nainganyo ko yung mga kaibigan ko na mag-avail ng discount card at naturuan ko silang dito rin mag-grocery. Ibig sabihin, dito rin sila mamimili ng kanilang shampoo, toothpaste, kape, sabon. Every time na gagawin nila yon, dahil ako nagdala sa kanila, magiging konektado sila sa akin because of the system, meron ako ngayong reward. Babayaran ako ng kumpanya dahil dinala ko sila. Parang pinasalamatan ako ng DXN na nagdala ako ng tao. So every time they do it, meron akong komisyon. At ang maganda dyan, Alan, lifetime yun. Like, every time they buy, basta ako naka 1,000 points, ha? Basta dito rin ako nag-grocery at nakumpleto ko yung 1,000 points sa isang buwan. Meron akong komisyon. Eh, kung hindi ko niyarap ng isang daang tao na nag-grocery ng 3,000, imagine mo magkano kikitain ko. Di ba?
Ginawa ko yun. Step 1, nag-avail ako ng DXN discount card, dito ako nag-grocery. Siniguro ko nag 1,000 points ako. Tapos, ginawa ko yung step 2. Nag-imbita ako ng mga tao na mag-avail ng discount card, tapos dito rin sila mag-grocery. Teka lang. Nakikita ko eh. Sabi mo nga kanina, madali, kaya. And ako nagkukwento ka, na-realize ko parang, oo nga, no? Madali nga lang. Ito lang tanong ko, ilan yung kailangan kong inganyohin na kumuha ng card na yan? Ito na lang, para mas madali, ano? Bibigyan kita ng example. Sample computation lang to. Kunyari, ikaw, meron ka bang 3 kaibigan na nagsisipilyo, umiinom ng kape at naliligo araw-araw? Hindi ko na siguro kung nakikinig. Meron 3. Meron, Okay. marami ang kaibigan. Kung makaka-imbita ka, Alan, ng 3 tao buwan-buwan, tapos yung 3 taong na-imbita mo, magagaya ka. Ibig sabihin, mag-iimbita rin sila ng 3 tao buwan-buwan na may-engganyo nilang kumuha rin yung discount card at dito mag-grocery, tapos naka 1,000 points. Ibig sabihin, namili ng produkto dito 53,000. Tapos kasunod yun ng 5 buwan. Kikita ka mga 150,000. Sa mga viewers ngayon, 150,000 every month ba yan? Yes. At ano yung tawag doon? Exponential income. Kasi habang nag-iimbita ka, dumadami sila. Di ba? Kung tatlo, that's only less than 1 person a week. 1 person a week. Exactly. Kaya nga sabi ko, ayaw mong gawin eh. Bakit? Sabi ko, bakit isang araw na sa isang linggo? Dinilisan ko na. Alam mo ba, Alan, unang buwan ko dito, nakakatawa, 8 million kinita ko. Oh. Alam mo buwan, sinunod ko yung sistema. Kasi yun yung sistema eh. Mag-imbit. Step 1, mag-avail ka ng discount card, dito ka mag-grocery, mag 1,000 points ka buwan-buwan. Tapos mag-imbit ka ng 3, buwan-buwan, minimum. Tapos mag 1,000 points ka sila buwan-buwan. O mamimili na, mag-grocery dito na 3,000. Sa pang-5 buwan mo, 150,000 yung kikitain mo. Unang buwan ko, 8,000. Pangalawang buwan, 14,000. Pangatlong buwan, 35,000. Pang-apat, 47,000. Pang-5 buwan, 170,000. Wow. Sabi ko kanina, 150 lang ba? Naging 170 and teka lang. Kasi meron ditong nanonood ngayon na hindi ko makausap ng kahit isang tao sa loob ng isang linggo. Meron ba dyan sa inyo na walang nakakausap na kahit isang tao sa loob ng isang linggo? Kasi kung meron po, ako po, pwede na po kayong lumabas. Pero kung kayo po, may nakakausap na kahit isang tao sa loob ng isang linggo at gusto nyong kumita rin, katulad ng sinabi niya na 170,000, nasa tayo nyo na po yung desisyon. So, meron ka po ba pwedeng idagdag tungkol doon? Pero yung 1,000 kinompute ko kasi engineer ako eh. Magaling ako magkwenta. Kinuwenta ko yung 1,000 points kasi sabi ko baka mahal naman masyado yung produkto nyo. So kinuwenta ko ngayon. Alam mo yung isang bag ng 3-in-1 coffee namin? 118 points. 20 sachets ang laman nun. Nung dinivide ko yung 1,000 points by 118 points, alam mo kung ilang bags lang yun, alam? 9 bags of coffee lang. 9. 9 bags of coffee times 20, that's 180 bags. Ilang araw ba meron sa isang buwan? 30. So 180 divided by 30, alam mo ba kung ilang sachet lang ng kape yan araw-araw? 6 lang na sachet na kape araw-araw, 1,000 points lang na yan sa isang buwan. Hindi pa natin sinasama yung shampoo, hindi pa natin sinasama yung sabon, hindi pa natin sinasama yung vitamins, hindi pa natin sinasama yung tsokolate ng mga anak ko. Kapatid, Ano na sa shade? kaya nga sabi ko, kaya kong gawin eh. Bakit? Ginagawa ko na eh. Kasi yung biyanan ko, meron siyang 7 anak, plus 2 silang mag-asawa, siyam na sila. Alam mo, easily, no? Meron kayong kung 4 o 5 kayo sa pamilya, yung 1,000 points, kulang pa yan sa isang buwan. Yung pinag-uusapan kasi natin, kape, sabon, shampoo, ang lamas sa akin is personal na gamit. Kanina pinag-uusapan natin yung benta-benta. Paano kung magbebenta? Alam mo, Alan, yun nga yung point ko eh. Alam mo ba, last month, 15,000 points ako lang. 15,000 points. Oh, kasi meron ako mga pinsan ng asawa ko,
nagustuhan yung kape, hindi naman nagnenegosyo, pero ayaw na uminom ng ibang kape. Kasi sarap nung pag-awas sila araw-araw. Dati constipated sila ngayon. Pag inom ng kape, sarap ng pagbawas. They had more energy. Alam mo, hindi sila yung ang sarap ng tulog nila. Nakakatawa nga, no? Pero mo, pag inom ng kape, yung sabi ko, sarap ng tulog. Constipated, nung uminom ng kape, ang sarap ng pagbawas. So, natulungan ko na sila. Meron pa akong negosyo. Diba? So, yun yung nakita kong hindi mo kailangan magaling kang ahente. Di ba maghanap ka lang? Ako, nagustuhan ko yung kape. Bumili ako ng yero nung last month. Nakausap ko yung pinsan ng asawa ko, nagbebenta ng yero. Sabi niya, bata na itsura mo. Sabi ko, iba kasi yung kape na iniinom ko. Di ba, gano'n naman tayo lahat. Sabi ko, subukan mo, bigyan kita. So, binigyan ko ng sample. Pero after nabigyan ko ng sample, tumawag, na paano hindi? Okay yung kape, ah. Bakit? Ang sarap ng tulog ko. Pa-order nga. 3 bag. Nagbigay ba ako? Hindi. Namigay. Pero mo, the products will sell itself. Yun yung gusto ko dito. Di ba sabi ko kanina, importante yung produkto. Yung bang tipong pag wala yung kumpanya, hanapin mo ba yung produkto? Ang dami kong customer na ganyan. See? So, yun yung nakita ko. Na advantage itong negosyo para dun sa mga gusto palang magsimula ng negosyo. Kasi gano'n mo. Ang dali lang gawin dahil ginagawa ko na. Tapos merong pagsusuporta sa'yo kasi ang nagustuhan ko dito nung nagsisimula ako, merong nagsasalita para sa akin. Wow. Yung nag-imbita sa akin, obligasyon niyang tulungan ako na mag-explain dun sa mga na-imbita ko. Teka lang. Kasi sa mga viewers natin dito, for sure, meron na-imbita dyan. So, ibig sabihin, yung nang-imbita sa kanila, tutulungan sila, no? Exactly. Obligasyon yun yung imbita sa kanila. And ang maganda dito sa DXN, ang galing ng support system. Alam mo, yung Jollibee, yung McDonald's, yan, nagbabayad ng 50 million yan, unang-una sa recipe. Hindi na binibigay yung, actually, hindi mo binabayaran yung sikreto ng recipe sa Jollibee at sa McDonald's. Ang binabayaran mo yung sistema nila. Yung support system. No, meron silang komisari, magbibigay ka lang ng pera, meron ka ng hamburger patty. Dito ganun din. Napa-package yan, na ng sistema, meron kang support. Yun yung gusto ko dito. Ano pa maganda dito, Alan? Hindi lang discount commission na kukuha ko dito. Alam mo ba, ang dami kong pribilehiyo dito? Tulad ng? Alam mo ba, Alan? Ang hilig ko mag-travel. And because of this privilege card, and because I adapted the system, I did steps 1 and 2. Naka-travel ako more than 60 countries worldwide for free. Libre yun, ha? Alam mo, ang dami kong barkadang mga mayaman. Sabi nila sa akin, Oscar, inggit ako sa lifestyle mo. Sabi ko, bakit? Kasi although nakakabayad kami ng aming travel, sarap pa rin yung libre. Mas masarap pa rin yung libre. Tama naman sila. Pero teka lang, ha? Mabalik tayo sa advantage card. Ako, medyo bugbog na eh. Medyo bugbog na yun eh. So, una yung 15 to 25% discount. Wala ako nun doon. Tapos yung sinabi mo, may bumabalik. Wala ako nun doon. Tapos ngayon, dinagdagan mo pa ng travel. Wala rin yun doon. Hindi lang yun. Meron pa. Because of this card, ang dami kong tindahan sa buong mundo. Ano nangyari? Kasi ang DXN is all over the world. DXN is present in more than 190 countries worldwide. Mukhang napakaliit na number niyan, Alan. Pero kung i-research mo sa Google, kung ilang countries lang meron ng buong mundo, 197 lang, Alan. Pero mo itong card na to, this means business to me. This is an international business. Pero mo ba, andito ako sa Davao ngayon, meron akong naimbita, taga-Australia. Pag nag-grocery doon yung bumili ng shampoo, toothpaste, kape, kikita ko dito, Australian dollars. Oh, meron ako sa Saudi Arabia. Meron ako sa Saudi Riyal. Meron ako sa Singapore. Kasi every time na makaimbita ako, konektado sa akin yan. Kunyari ikaw, naimbita kita. Naging part ka ng system ng DXN.
Pag ikaw naka-imbita, kahit na hindi ko kakilala yun, nakakonect ka pa rin ba sa akin yun? Tuwing mag-grocery yun, kahit na hindi ko kakilala, meron pa rin ako. Alam mo ba, Alan, I earn from more than 70 countries worldwide. Teka lang, masyado mong sinasagad yung pag-book doon sa advantage card eh. Kasi kung tama ako, no? Wala namang ganong mall doon sa Australia. Iba man yung mall nila doon. So hindi ko magagamit yun doon. Pero ito magagamit sa 190 countries worldwide. Exactly. Kasama ba yung country na nagbobombahan? Kasama. Kasama. No? Pero tayo sa Jordan, tabi nung ano mismo, tabi ng Israel. Actually, hindi ka ako parang salita doon eh. Kaya lang, nagigera sila doon. Ayoko. Pero ang point ko is, saan ka nakakita ng negosyo na mag-avail ka lang ng discount card, gumawa ka ng 2 steps, and you can expand your business worldwide. At ang advantage ko ngayong COVID, ano? Pwede kong gawin yung negosyo. Ito, Zoom, Facebook. Kaya nga yung mga first-time entrepreneurs ko, marunong na kayo mag-Facebook, marunong kayo mag-Zoom. Pwede na. Mag-avail lang kayo ng discount card. At hindi lang yan, Alan. Hindi lang yan. Ang gusto ko pa dito, ito. Pwede kong ipamana to kung kanino gusto. Di ba gano'n ang negosyo, pwedeng ipamana? Tama. Kasi ako, ahente ng gamot, magaling akong ahente, pwede ako maging general manager ng, siguro kung nasa Westmont Pharmaceuticals ako ngayon, siguro general manager na rin ako ngayon. Performer ako eh. Kaya lang, pero nangyari sa akin, Alan. Kunyari, kinuha ako ng Panginoon. Yung sweldo ko ba, ibibigay sa asawa ko? Hindi, di ba? Dito, meron nangyari sa akin, alam mo, hindi na ako takot mamatay ngayon. Alam mo bakit? Pag kinuha ako ng Panginoon, and I know it will come, sigurado akong mapapagpatuloy ng pamilya ko yung lifestyle. Kasi ipapasa lang naman yung income ko doon sa asawa ko automatically. Pag kinuha ng Panginoon yung aking asawa, ipapasa yung income namin mag-asawa doon sa aming mga anak. Yan, saan ka pa makakakita ng ganung klase negosyo? Diba? Now, ang tanong, pwede bang gawin ito ng taong hindi nakapag-aral? Yun, tanong. O, tanongin kita, Alan, napakasimpleng tanong. Kailangan mo bang maging college graduate para matuto kang uminom ng kape? Wala akong matandaan na tinuro sa eskwelahan yan. Meron bang kurso magtuturo sa iyo paano magsipilyo ng tama? Wala rin. Yun yung nakita kong advantage dito. You really don't have to be an expert. You didn't really have to be a college graduate for you to pursue this kind of business. At ito yung nakita kong lamang na lawang para doon sa mga susimula pa lang ng negosyo. Kasi usually yung magsisimula ng negosyo, wala naman talagang alam yan. Kagaya ko dati. Sumubok lang ako. Kaya lang, medyo maswerte-swerte ako kasi hindi ako pumalpak sa mga negosyong ginawa ko. Wala kang alam, tapos pumalpak ka pa. Eh, wala ka pang pera. Teka lang. Kasi for sure, dito sa mga viewers natin ngayon, meron dito yung mga simpleng tao lang. Eh, baka nag-iisip sila, ganda ng negosyo, sobrang ganda, ang daming pribilehiyo. Ano man, malaking pera ang kailangan ko ilabas niya. Kasi ako, honestly, yun ang iniisip ko ngayon kasi imagine kikita ka sa 190 countries worldwide. Sabi mo, makaka-travel ng libre. Pag nag-grocery, may babalik. And right now, wala akong ibang iniisip kundi baka malaki ang makita dyan. Alam mo, Alan, concern ko talaga dati yan nung magnenegosyo ko. Pero alam mo, nung nagsimula ako sa DXN, Alan, baon ako sa utang. Talagang wala akong trabaho. Baon ako sa utang. And I was praying to God. Sabi ko, Lord, ayokong makulong kasi ang laki ng utang ko sa credit card. Kasi sigurado ako, mayroong mga credit card holders ngayon, kung ordinary tao ka, kagaya ko dati, sigurado ako nagmi-minimum payment yan. Minimum payment. Ginagawa ng halos kadalasan yon. Kapag hindi na nila mabayaran yung isang card, kukuha ng ibang card yan para pambayad doon sa isang card. Yun yung ginawa ko dati. Alam ko eh. Now, kawawa naman yung Pilipino. More than 90% of Filipinos are really baon sa utang. Kaya nga, ang maititik ko doon sa gusto magnegosyo, kung hindi ka marunong magbayad ng credit card mo, guntingin mo yan.
ibabaon ka sa utang niya. Ang ginawa ko una, binayaran ko muna yung aking mga utang. So, kaya lang, ang problema ko doon, saan ko kukunin yung aking pambayad? Eh, wala akong kapital, wala akong trabaho. Hindi ko na nga halos mapakain yung pamilya ko. Totoo yan, ha? Halos hindi ko na mapakain yung pamilya ko. So, kung kapital ang pinag-uusapan, nung nagsimula ako, may kapital ba ako? Wala. Kaya lang, ang tinanong ko sa sarili ko, Osler, kung magsisimula ka ng negosyo, magkano ba kailangan mo i-put up? Ikaw kung tatanungin kita, Alan, magkano yung sa tingin mong kaya mong i-put up kung magde-negosyo ka ngayon? Ang pinaka simpleng negosyo na iisip ko, yung tutok, fishbowl, and sa palagay ko, 10,000 is pwede na. Pwede na sa ganun. Actually, Alan, nung nagsimula ako dito, ang kapital ko lang 350 pesos. And that was 21 years ago. So, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Pero kung meron kang 10,000 at sa tingin mong pwede mong ikapital yan, kausapin mo yung taong nag-imbita sa'yo. Kung meron kang 30,000 dyan ngayon, sabihin mo doon sa taong nag-imbita sa'yo, I honestly want to do a good business. Meron akong 30,000 dito, paano ko ba ito sisimulan? Kung ako ang nag-imbita sa'yo ngayon at nandito ka, mag-usap tayo pagkatapos. Magkano ba yung kaya mong iput up na kapital? 5,000? 10,000? Just be honest, no? Yun yung maganda dito eh. Kasi sabi ko nga, bagay na bagay sa first-time entrepreneur. Kasi pwede tayo mag-adjust. Kaya tayo nandito kasi mga negosyante tayo at tumutulong po tayo dun sa mga taong gustong magnegosyo. So, ibig sabihin, pagdating sa kapital is pwedeng pag-usapan. Exactly. Para, ang advice ko, tip ko dun sa mga nakikinig ngayon sa akin, especially yung mga gusto talaga magnegosyo, kung seryoso ka, salamatan mo yung taong nag-imbita ngayon sa iyo, tapos sabihin mo sa kanya kung magkano yung kapital na kaya mong iput up, tapos mag-usap kayo. Sigurado ako meron siyang plano na ipapakita sa iyo para ma-set up mo ng mabuti yung negosyo mo sa DXN. Ang maganda kasi nandun yung kalayaan. No? Kalayaan na pumili kung... Kasi, for sure, sa mga nanonood ngayon, hindi naman pare-parehas ang lagay sa buhay niyan. Merong Italian, merong G na G, o gipit na gipit. Kung sabi mo is pwede pag-usapan, for sure. At kumbaga may gumanon sa utak nila na, bagay pala sa akin. Pero eto na lang, no, Mr. Osler. Marami kasi right now, no, marami akong negosyong naiisip na gusto kong simulan. Pero actually, nung ako'y bata-bata pa, ang pangarap ko talaga noon magkaroon ng malaking restaurant and hotel. Ito na lang ang tanong ko sa'yo. Bakit? Kung sa akin mo sasabihin, no? Bakit yung negosyo na lang yan ang pipiliin ko? Galing yung tanong mo, Alan. Alam mo, negosyante ka na, you will have the acumen, business acumen. Magkakaroon ka ng instinct. Pag nakakita ka ng negosyo, mararamdaman mo na kaya mong gawin. Bigyan kita example. Ako meron akong excess cash and before the pandemic, gusto ko mag-put up ng hotel. So actually, yung location ng aming bahay ngayon is a commercial area. And nagpagawa na ako ng plano. I hired an engineer. Hindi na ako sabi ko, kung ako pagagawa, outdated na ako eh. So I hired an engineer, nag-design, pinrases namin lahat ng papeles sa city engineer's office and we got the permits. No, nag-soil boring test kami dyan to put up a 2-story small hotel. Boutique hotel siya. 27 rooms with a coffee shop at may roof deck for expansion. And meron ako talagang business plan. No? Meron ako kasi mahilig ako mag-travel. So, alam ko yung kailangan ng average traveler. Hindi ko na tatargetin yung mga mayayaman. Ang tatargetin ko lang yung traveler katulad ko na ang importante lang, meron akong matulugan na malinis, mabango yung towel, meron susundo sa akin sa airport and stuff, no? So, meron excellent service,
meron na, may plano na ako, may business plan na ako, and the bank was calling me. Kasi plano ko mag-loan ako eh. Kasi meron tayong tinatawag sa negosyo na yung positive loan. Pag naglo-loan ka pero pabor sa'yo. Marami kasing naglo-loan, hindi pabor sa kanila. No? Talagang mag-loan ka ng kotse, baon ka sa utang niya. No? So, yung maglo-loan ka, yung tinatawag na money working for you. Ibig sabihin, mangungutang ka, pero yung tubo, kikitain mo rin. So, hindi ka talo doon. That's a positive loan. So, I was thinking of making a loan of about 8 to 12 billion. Kaya lang alam mo, nung i-implement na namin, nandiyan yung plano, nakausap ko na yung contractor, mag-execute na lang kami, execute na lang. Nagkaroon ako ng gut feel. Alam mo yung pag negosyante ka, magkakaroon ka ng gut feel eh. Kaya nga, yung mga nakikinig sa akin, sigurado ako, yung mga first time na gustong magnegosyo yan, meron na kayong parang feeling na gusto kong gawin. Gusto kong gawin. Meron akong naramdaman in my gut na parang sabi ko, parang alanganin ako. And most often than not, that gut feel will really tell you the truth. Because it takes experience. No? So, naramdaman ko na parang ayoko. So, sabi ko, Hilina, i-hold muna natin yan. Na. Wala akong friends pang yun. Without submitting anything, bibigay na sa akin yung loan. Mabuti na lang hindi natuloy. Kasi alam mo, 1 month after, nagkaroon ng pandemic. Pero mo kung sinasabi mo, no? Bakit ito yung gagawin kong negosyo? Simple lang. Wala akong overhead. Yung inimbita ko dito, hindi ko naman sasweldohan para bumili ng shampoo. Wala akong rental. Nagbabayad ako ng tamang taxes kasi computed na yung taxes. Built-in yan sa commission scheme natin. See? So, wala akong overhead. Wala akong opisina. Pero mo, pandemic, sarap ng tulog ko while others are losing their jobs and really anxious, no? Because saan ako kukuha ng pagbili ng pagkain? Paano pag nagka-COVID ako? Ako, wala akong problema. Do you know why? Kung may COVID ba, partner, titigil kang uminom ng kape? Hindi. Titigil ka bang maligo at saka magsipilin? Hindi, siyempre. Ito yung pinili kong negosyo, Alan. Risk-free. Totally risk-free. Ang risk dito, zero. Bakit? Whether I like it or not, magsisipilyo ako araw-araw. Whether I like it or not, I will not miss my cup of coffee every day. Whether I like it or not, maliligo ako bago ako matulog. Bakit? Because it has been my routine all my life. And to me, that's zero risk. Kaya nga yung mga first time na gusto magnegosyo dyan, gawin na natin. Kung nararamdaman mo in your gut that this is the business for you, then talk to the person who invited you. And willing akong tulungan kayo. Mga nakikinig sa akin ngayon, willing akong tumulong sa inyo. At ang gusto-gusto ko sa negosyo na to, kaya ako masenso dahil ang dami ko pong natulungan umasenso. Kaya nga ako masaya eh. I'm 59 years old. I'm in my perfect health. Nagagawa ko yung gusto kong gawin, anytime gusto kong gawin. Nabibili ko yung gusto kong gawin, bilhin. Kahit kailan ko gustong bilhin. Pupunta ako sa lugar na gusto kong puntahan, kahit kailan ko gustong puntahan. What more can I ask in life? Diba? Yun yung gusto ko. Kaya nga, ako, nandito ngayon, nag-uusap tayo about business because I want to teach and help people do their own business. So that yung promise ni Lord na you must be living in abundance will be realized. Kasi God is not a liar. Hindi naman nagsisinungaling yung Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, you must live a life that is abundant and healthy for 120 years. See? Yun yung sikreto. May point ka dun sa sinabi mo na yun. Na hindi ko natatanungin kung etong panahon ba ng pandemic na to, yung negosyo mo hindi naapektuhan. Kasi kung naapektuhan yung negosyo ng panahon ng pandemic, for sure, wala ka talaga dito ngayon. At hindi kita kausap ngayon. But kausap kita ngayon, ibig sabihin, yung negosyo mo ay hindi naapektuhan ng pandemic. Katulad nung kinukwento ko nga kanina na habang naglilibot ako rito sa Davao, ang dami ko nakikitang roll up na nakababa dahil sarado na yung negosyo nila.
So for sure, yung negosyo mo na yan ay hindi naapektuhan. Pero eto na lang, no? This will be my last question for you. Engineer ka eh. Engineer ka, and sabi mo nga kanina, magaling ka magbenta, naging ahente ka pa ng gamot na alam ko hindi madali. Eh, for sure, marami ditong nanonood ngayon na hindi mo katulad. No? For sure, meron dito mga simpleng tao lang. Meron ba bang mga kakilala dito na simpleng tao lang din pero hindi na ordinaryo ngayon ang buhay? Sorry, Alan, gandang tanong niya kasi tama yung tanong mo eh. Kasi sasabihin ko na rin dapat. Alam mo, during our travels, marami akong nakakatabi. Kasi pag nagta-travel kami, sabay-sabay. Kasi mag-qualify ka niyan. If you meet the requirements, libre yung travel mo. And I qualify every year. Twice a year kami bumabiyahe. And a lot of times, ina-arrange kami yung alphabetically. Lalagay kami sa mga bus. At meron ako nakatabi. Ang pangalan niya, Mario. Medyo may edad na siya. He's 60, I think he's 63 years old. He's 4 years older than me. Itong mamang ito, karati kong katabi. Tapos, hinilig ko nito, maliit na mama, kasalamin, and a very timid man. Tapos, smile lang sa akin. Tinanong ko ngayon, sabi ko, Kuya Mario, if you don't mind, tanungin ko lang sana kung ano yung trabaho mo dati. Alam mo, sagot niya sa akin, nagulat ako, hindi ko naintindihan eh. Sagot niya sa akin, alam mo, iho, vendor ako dati. Sabi ko, ano? Ano po? Vendor. Ano po yung vendor? Sabi niya, alam mo ba, Osler, yung pag pumunta ka sa Manila, meron ka nakikitang mga bata, hindi naman bata eh, medyo matatanda nang umaakyat sa bus, may daladalang parang ako na ganyan. Tapos, sabi niya, nagbibenta ako ng juicy fruit, marrow mint, at saka sigarilyo. Hinahabol ko yun. Sabi ko, ganun. Hindi mo delikado yan. Sanay na rin ako, iho. Alam mo bang, tuwan-tuwa na ako pag kumita ako ng 100 pesos sa isang gabi. Para makabili ako ng isang latang condensed milk para doon sa akin. Ang nagulat ko doon sa sinabi niya. Pero sabi niya, alam mo, Osler, kumikita na ng 6 figures every month ngayon. Pero mo, itong napakasimple, sabi niya, alam mo bang grade 3 lang yung natapos ko. Grade 3. Kumikita ng 6-figure income every month. At para sa akin, it's really possible. Kailangan dito. Di ba sabi ko, step 1 and step 2 lang? Step 1, mag-avail ka ng discount card at dito ka mag-grocery. Step 2, ikayakin mo yung mga kamag-anak mo at kaibigan mo na mag-avail ng discount card at turuan mong dito mag-grocery. Sa tingin mo, kaya naman gawin ng grade 3 yun. Teka lang, medyo sumatayo yung balahibo ko kasi vendor, grade 3. Kaso baka may umalma pa dyan eh. Eh, grade 3 yun eh. Kahit pa paano, grade 3 yun eh. Baka meron pa mas mababa dyan. Meron pa. Last Sunday kasi, meron kaming guest, ano? And yung guest namin, isang palaboy. Alam mo yung palaboy? Yung natutulog sa ilalim ng lamesa ng palengke. Si RJ. Alam mo, nagulat ang first time ako nakarinig ng isang successful distributor ng DXN. Na naka-experience siya nung pag hindi siya nakakain dahil walang-wala siya, mamumulot siya ng pagkain alam sa basurahan. Hindi siya marunong magsulat, hindi siya marunong magsalita dahil hindi siya nakapag-aral. Alam mo ba, Alan, kumikita ng mga 60,000 a month ngayon? Hindi na masama. Kita na ng isang manager ng bangko ngayon yun. Mas malaki pa yung kita niya actually sa manager ng bangko. Pero mo, palabo yun. Sabi niya, kung may sakit ako minsan, pupunta ako doon sa butika, tinataboy ako ng gwardiya dahil ang baho ko. Imagine niyo yung taong ganun. Pag nagsasalita nga, kayo kung ganun, umiyak eh. And I was so touched with the story of this guy. Sabi ko, DXN is truly magical for people. Especially Filipinos because we're a third world country. Ako, dumaan ako sa hirap, pero not as much as that young boy, no, si RJ. Kaya nga, kung meron ditong naghihirap ngayon, ang tip ko sa inyo,
gusto niyo talaga magnegosyo, kausapin niyo na yung mga taong nag-imbita sa inyo ngayon. Kasi kung nakaya ng grade 3 cigarette vendor at nakaya nitong palaboy na yung tiga-karga ng mga pamalengke, pag namamalengke ka, yung kukulitin, kaya ma'am, kargahin ko, ganun. Yung maiinis ka, kumikita ng 60,000 a month ngayon. See, how about you, no? Ikaw, kapag aral ka, kaya mo naman siguro, tatalunin mo naman siguro yung grade 3, tsaka yung lahat. So if these people can make it, why can this can be done by anybody? Para sa akin lang, ang problema lang kasi ng iba, nakakita ng negosyo, na-excite, hindi nagde-decide eh. Kagaya ko dati, bigyan kita ng example. Dati, bibenta na ako ng mga mag-wheels, di ba? Nagde-negosyo na ako. Kung mag-asawa na ako, bigla ako nagsabi ko sa asawa ko, magtrabaho na ako. Pero nagde-negosyo na ako dati dahil ang programming ko was, aral kang maigi, taas mo yung grado mo, tapos maghanap ka ng trabaho. Bumalik ako dun sa dating programming ko. Nagtrabaho nga ako, ahente, 10 taon ako ahente. Imagine mo. Because that, to me, was security. Pero my God, yung security, that's not real security. Kasi tingnan mo, dami na wala ng trabaho dahil sa COVID eh. Ito lang, wala na akong masabi kasi kanina, nag-iisip pa ako baka may second demotion pa kasi grade 3 yung kinuwento mo eh. But yung second mong kinuwento is palaboy and for me, wala na yata mas bababa pa doon. Wala na mas bababa pa doon sa palaboy na hindi, sabi mo kanina, hindi marunong magsulat. And sabi mo, he is earning 60,000 a month. Ewan ko na lang, no? Kung sa mga nakikinig ngayon at hindi pa rin makapag-decide, ito na lang masasabi ko sa kanila. Hindi kami yung nawalan. Tama, partner. Tama. So, sa mga nanonood ngayon, nakikinig, ako tapos na akong magtanong. Ngayon, kung meron kayong gustong alamin, gustong tanungin, no? Pwede nating i-open, no? Itong Zoom meeting na to sa mga gustong magtanong. Kasi ako, wala na akong may tanong dahil grabe. No? Sabi ko nga kanina, binugbog yung advantage card ko eh. No? Bugbog, sarado. So, kung ikaw ay may advantage card din, baka bugbog, sarado rin yun. No? So, sa mga gusto magtanong, pwede po kayong magtanong. Pwede po kayong mag-type sa chat box kung kayo po medyo nahihiya na magtanong na live. Pero kung gusto niyo po talagang magtanong at interesado kayong alamin, no? Pwede po kayong mag-raise ng hand at para ma-unmute kayo and makapagtanong po. Go ahead po. So, sa mga gusto pong magtanong. May mga gusto pong magtanong eh. Anybody? Go ahead po. Huwag po kayong mahiya. Dahil sabi ko nga kanina, nung ako po yung nagkaroon ng pamilya, no, inalis ko po yung aking hiya dahil hindi ko po mapapakain yung hiya sa aking pamilya. Ayan, no, si Miss Lynn, no, nagtaas siya ng kamay. So, go ahead, Miss Lynn. Si Lynn, wala. Lynn? Pwede po kayo mag-unmute, Miss Lynn? Wala si Lynn. So siguro si Romy de la Cruz. So Rom, you can actually unmute your microphone. Romy? Hello. Yes. Go ahead. Magandang gabi po. Magandang gabi din. Yes, watching from Manila, no? Actually, nasa quarantine ako ngayon sa Facility Quarantine Hotel. Tanong ko lang, paano at saan po makabil ng discount card? Yung sinasabi ni Sir Oster. Okay. Romy, so napakadaling gawin yan, ano? Yung nag-imbita sa'yo, tanungin mo siya, no? And tuturuan kanya kung paano ma-avail yung discount card na yan. And sabihin mo sa kanya kung magkano yung pwede mong i-put up na capitalization, and he will gladly show you a business plan para ma-realize mo yung dream mo na makapagnegosyo at masenso. Okay po. Isa pa, same lang ba yung sakit
na sinasabi ng sister ko sa discount card? Exactly. Pareho lang. Okay po. Okay po. So, Sige po, salamat po. Pwede bang malaman sino yung dahilan bakit nandito ka ngayon? Dahil sa business po. Hindi, sino yung dahilan? Sino Si ate po, si Sister Imelda de la Cruz. Saka Okay. si Kuya Lito. Okay, sa Canada. Okay. So, welcome Romeo, no? You are welcome sa ating negosyo. Si Alan will also be helping you. Si Stax also will be helping you. And everybody in this group, no? Will Yes, be thank you po. more than willing to help you out. So, huwag ka mag-alala. You're in good hands. Roger, thank you po. Thank you. So, si Miss Lynn, parang nag-type na siya sa chat box. Okay, si Lynn. Miss Lynn? So, pwede ka mag-unmute para doon sa yung question. Okay, so, mukhang, ayan. So, before natin na tanungin si Miss Lynn dito, may nag-type sa chat box. So, pwede bang malaman sino to si ZPCHD? Hems9. So, sabi niya, good evening po, sir. As a new member of DXN from Zamboanga City, ano po ba ang best strategies to convince others to be part of DXN? Okay, so maganda yung tanong mo, but pwede nating sagutin yan maya-maya konti. So, ito na ba yung question ni Miss Lynn? Ayan. Ayan, no? So, yun. Daan magbili ng discount card. Saan? O saan, no? Saan magbili ng discount card? Ayun. So, katulad nung kanina, yung tanong ni Mr. Romeo de la Cruz, no? So, pwede nating tanungin kung sino ba yung nag-imbita sa'yo o yung taong dahilan kung bakit ka nandito ngayon. So, sino man yung nag-invite sa'yo, Miss Lynn, so yan, pwede niyo siyang tanungin. So, kung wala nang question tungkol dun sa business, so, pwede siguro nating sagutin yung tanong ni Strategy. kanina. But, hopefully, malaman namin kung ano yung pangalan mo dahil medyo personal, hindi ko mabasa talaga eh. Oo, si ZPCHD Hems59. Good evening po, sir. As a new member of DXN from Zamboanga, ano po ba ang best strategies to convince others to be a part of DXN, sir? Actually, yung tanong na yan, napakasimpleng sagutin. Kasi, di ba sabi ko kanina, ang DXN is just a business system. It's a successful business system wherein, pag nag-avail ka ng discount card, you'll be a part of the system. And a part of the system is yung pag-iimbita, no? Ang strategy is mag-imbita ka lang. We usually do this business presentations every Saturday at 7:30. Ang gagawin mo lang, bibigyan mo sila ng link at makikinig sila. So, hindi mo kailangan puwersahin, no? Kasi pag pinuwersa mo, I haven't found it very effective kung mamilit ka ng tao. No? Ako, I have never forced anybody to really follow the system. No? Kasi mahirap yung maghahanap tayo ng taong ayaw. No, mahirap eh. Kasi even though DXN was designed for everybody to see, it was not designed for everybody to do. Yes. At masaya naman ako, Alan. Alam mo bakit? Kasi kung lahat nagdi-DXN at umasenso financially, pag pumunta ako sa restaurant, sino magsiserve sa akin? Tama. Diba? Pag pumunta ako sa car wash, sino maglilinis ng kotse ko? So, hindi ito para sa lahat. Ito lang itong negosyong ito, yung para sa mga taong gustong umasenso financially at gustong makatulong doon sa pamilya. Ito po, gaya po, no? Gusto kong makatulong sa iba. At gusto kong maiahon yung sarili ko, syempre sa hirap. Kasi pinagdaanan ko rin eh. Alam ko, I know how it feels to be really hard up. So, the best strategy is to equip yourself first. No? Mag-aral ka kung paano ka mag-iimbita. And yung taong nag-iimbita sa'yo, tuturuan ka niya ng best system. Kaya nga sabi ko, kausapin mo yung taong nag-iimbita sa'yo dito at mag-uusap kayo tungkol sa isang plano, no? Isang business plan. And one of it is, tuturuan ka niyang mag-imbita ng tao na umattend nitong
business presentation, no? By sending a link. Gaya nung ginawa niya sa'yo. So, tuturuan ka niya kung paano gawin yun. Yes, and kagaya nga nasabi ko kanina, no, kung meron ditong nakikinig at nanonood ngayon na hindi nagkakape, hindi nagtutbrush, hindi naliligo, sabi ko nga kanina pwede ka nang lumabas dito ngayon dahil hindi para sa ito. At kung ikaw yung taong wala nakakausap ng isang tao sa loob ng isang linggo, pwede ka na rin lumabas dito. Kasi hindi rin para sa ito. So, tama yung sinabi. Napakadali. Pero hindi ko naman ginagaranti ang madali ito talaga, Alan. Ha? Kasi lahat naman ng sisimulang negosyo mahirap. Yes. So, naisip ko rin, magbukas uli ng kainan. Bago ako nag-DXN, nag-isip ako maglagay ng kainan kasi kabisado ko yung operate. Naisip ko rin magbenta uli ng mga accessories. Naisip ko rin maghanap ng ibang trabaho na mas malaki sweldo. Kaya lang, sabi ko kung ko yun, maghihirap rin naman ako eh. So, pinili ko na lang yung DXN kasi alam ko maghihirap rin ako dito. So, para sa akin, mas mabuti na yung maghirap ako ng 5 taon sa DXN kaysa maghirap naman ako buong buhay. Tama. Diba? Tama naman kasi wala negosyo madali. And kagaya nga nung sinasabi ko kanina, yung kaibigan ko na nagbebenta ng luningning, laging puyat yun. Lagi silang puyat. So, another, may nag-raise ng hand si Mr. Fred Erwin Valdez. So, by question siguro siya. My friend, you can unmute yourself, Fred. Good morning, Mr. Osler and Sir Alan. Good morning to you. Ang tanong ko po is, I've been a salesman for more than 20 years, and whenever I promote my product, pinopromote ko yung features, benefits at saka yung advantages. Ang gusto ko lang malaman, Mr. Osler, is ano yung advantages ng DXN products compared ng ibang mga produkto sa market, and ano yung meron yung DXN na talagang napaka-advantage sa iba. Yun lang po. Maraming salamat po. Yun. So, maganda yung tanong mo, no? Hindi ko tinatch yan because meron tayong product presentations actually. Now, pagdating sa negosyo, siyempre, tingnan mo yung competitive edge mo. Sinilip ko rin yun, Alan. Unang-una nga, sabi ko yun, highly consumable, yung kung magsasara yung kumpanya, hahanapin mo ba yung produkto? Basic yun, no? Kaya lang, meron pa isang advantage. No? Kaya ko lang hindi minention kasi nga, meron tayo specific training for this. Pero, yung kape natin, for example, meron siyang specific ingredient na gustong-gusto ko. Meron po siyang mushroom. Yung tawag Ganoderma lucidum, sa Chinese Lingji, sa Japanese reishi mushroom. Now, kung i-research po natin yung Lingji, it's actually a mushroom na ginagamit ng ancient emperors of China for thousands of years. Saan? Para bumaba yung buhay at para hindi magkasakit basta-basta. At yung meron silang energy na yung talagang kunyari, ako 59 na, no? Pero alam nyo ba na 59 na ako, pero nakakatakbo ako ng 1 oras na hindi tumitigil. For the past 12 years, hindi po sumasakit yung ulo ko. Hindi po ako takot sa COVID. And the only reason why nagpa-inject ako ng vaccine is baka maging requirement sa travel yan. No? At baka pag ni-require akong, kasi I travel a lot, no? Internationally. Baka pag panahon na mag-travel, tapos hanapan ako ng vaccination card, wala akong mapakita, sakalan ako magsa-scamper ngayon na mag-inject for a vaccine. It will take weeks to do that. No? I don't want that to happen to me. Kaya nung nag-travel ako sa South Africa, no? I was forced to really have myself vaccinated against yellow fever. No? So the only reason why I got vaccinated is para sa travel requirements later on. Pero I'm not worried about my health because perfect po yung health ko. No? Nung bago ko in-injectionan, kinuha yung BP ko, 120/80. So,
I can still run for 1 hour without stopping. Nakakalangoy po ako ng isang oras hindi tumitigil. Nakakabisikleta ako ng pagkahaba-haba. 15 kilometers sa biking sa akin is nothing. No? 30 kilometers is nothing. So, because of that, yung Lingzi, special ingredients sa halos lahat ng produkto natin, yun yung naging competitive edge. Kaya sabi ng iba, mas mahal yung kape nyo ng konti dito sa Nescafe. Sabi ko, paano mo ko ikumpara? Pag uminom ka ba ng Nescafe, babaka ba yung itsura mo? Alam niyo, because of the shampoo, wala akong uban kahit na isang piraso. At nagugulat yung barbero ko. No? I'm 59, I don't look like 59. No? Mukha akong 60, di ba? Pero kung makikita niyo yung mga classmates ko, you will really, alam niyo, junior citizen na po ako, but I'm so healthy. And that's one advantage na hindi ko pwedeng ipagpalit lang. Kaya nga, ugali ko kasi pag meron ako na gusto ang produkto, hindi ako basta-basta nagkakambyo, hindi ako basta-basta nagpapalit. Ugali ng Pilipino yun. Ewan ko lang kung kayo, ganun din. Kasi tanungin ko kayo, anong ginagamit yung toothpaste, sigurado ko ang sagot nyo dyan. You have been using the toothpaste for so many years and wala po kayong advantage dyan. Yung mga anak ko, walang bulok kahit isang ngipin. So, because of Ganoderma, nagkaroon ng competitive edge yung produkto. Okay? So, sabi ko kung gastos na lang ako, dito na ako. Marami naman produkto dyan eh. Nilagyan ng mga merong nilagay ng mga herbs. Uso ngayon yan eh. Kaya lang, nung nakita ko yung limousine, nung research ko, nakita ko sa hierarchy ng mga herbs. Number 1 yung yung Lingzi. Ibig sabihin, siya yung pinakamaraming naidulot na maganda sa katawan ng tao. Kasi recorded yun eh. Now, ang number 2, alam kung ano? Bawang, garlic. Number 6, ginseng. Siguro alam niyo yun. Aloe vera, maganda rin yan. No? Number 10. So sabi ko, kung ako gagastos, gagastos na lang rin ako. Ano yung ilalagay ko sa katawan ko? Yung number 1 o yung number 10? Ikaw, Alan. Sige na. Yan ba yung naririnig ko na king daw? King. King of herbs. Ano kaya nga king of herbs? Kasi number 1 siya sa hierarchy. So yun ang nilagay, no? Yun ang nilagay. Actually, itong mushroom na to, Alan, very special. Kasi nung unang panahon, this was reserved for the kings, the emperors. Kasi makakakuha ka lang nitong mushroom na to, 1 in every 10,000 dead trees. Ganon siya ka-rare. Ganon siya ka-scarce. So pag nakakita ka nito, if you're a commoner in China before, you really have to offer it. I-offer mo sa emperor. Kasi para humaba daw yung buhay ng emperor because they love the emperor. So bibigay nila yun. I-offer. At kasalanan dati pag kinain mo yun. Kasi gagawin na, ilalaga nila yun. Kukunin nila yung extract to, higupin nila. And it was believed to lengthen your life. Bilhin mo, hahaba daw yung buhay mo. See? So, yun ang nilagay. Yun ang nilagay dito sa atin. Kasi yung DXN is the largest producer of Ganoderma in the world. Pwede nyo research yan. Hindi ko gawa-gawa yan. You can type in Google, type nyo Ganoderma lucidum or Lingzi, makikita nyo maraming articles. Kasi ayaw kong biased ako. Dapat nga, hindi ko na i-share yun ngayon kasi nasa business side of things tayo. But I really have to give the competitive edge of the product. Pero nice question yun, Fred. No? So I hope I answered your question. So, yeah. Hindi mo alam doon sinabi mo na lengthen the life. Kasi actually, may nakita ko last few days sa Facebook na yung record holder daw ng pinakamatandang tao sa buong mundo ngayon right now is 122 years old. And he's a proud user of DXN product. Wow! Ay, babae, ano? Nakita ko rin yun. And that girl is from Negros. Hindi ako nagkakamali. 122 years old. But, yun nga, no? Thank you, Mr. Fred, dun sa napakagandang tanong mo. I think, advantage yung tinanong niya. Siguro mahilig mag-take advantage. No? So, nag-raise ng hand si Mr. Robin Carlo Cruz. Ayan. Mr. Robin? Good evening. May question ka? Good evening, Mr. Osler and Mr. Alan. Thank you talaga sa very informative talk
no? And ang dami nga naging interesado. And may nagtatanong nga sa akin, kung ito daw negosyo, pwede ba daw sa mga working people? Pwede ba daw ito sa gawing sideline or part-time? So Okay. thank you. So, napaka-valid ng question mo, Robin. Ano? Alam mo, yung mga first-time entrepreneurs to be, no? Sigurado ako isang concern talaga yan. No? Yung mga, pwede ko bang gawing sideline ito or side hustle ito? Actually, uso ngayon yan, ano? Yung side hustle. Pwedeng gawin, Robin. Kasi unang-una, you can choose the time you'd like to work. Naalala ko yung isang business partner ko, si Stats Sabillano. He used to be a district manager of one of the biggest pharmaceutical companies in Asia, no? In the world, I mean. Tapos, ginagawa niya to part-time. No? So, ginagawa niya yung trabaho niya from 8 to 5, 8 to 12, 1 to 5. Pero pagkatapos niya alas 5, he made sure na between 6 and 7 or 6 and 8 in the evening, gagawin niya itong DXM. At noon, Robin, wala pang internet connections. No? Ngayon, we have access to internet. We have Zoom. So, para dun sa mga first-time entrepreneurs to be, na gusto i-pursue itong DXM, kausapin niyo yung mga taong nag-imbita sa inyo para gumawa kayo ng program, sabi ko nga, plan, para bibigyan lang naman natin siguro ito ng mga 5 to 7 hours a week. That's an average of 1 hour a day. You choose the time you'd like to do it. Pwede mong gawing 7 hours on a Saturday or on a Sunday. Si Pops dati, 1 to 2 hours every day ginagawa niya. He was so disciplined to do it 1 to 2 hours a day. At itong kaibigan ko ito, is my business partner actually. Maganda. Wala na siyang ibang ginawa ngayon kung hindi mag-coach ng mga athletes. Ano? He's a certified Ironman coach and he's enjoying his life. No? Pinag-uusapan namin yung bisikleta, kabibili na naman yung touring bike ako. Mukhang bibili rin ako para magsama-sama kami. So, pwedeng gawin on a part-time basis. And So, may dagdag ko lang, no? Kasi, kagaya ng pinag-uusapan natin kanina, magkakape, magtututbrush, paliligo. Ewan ko lang sa inyo. Pero ako kasi, hindi ko pinagsasabay yung pagtatrabaho at paliligo. Ibang oras yun. So, kung nagtatrabaho ko ngayon, pwede ko talaga siyang gawin kasi ibang oras naman yung pag-brush at paliligo doon sa pagtatrabaho. And sabi nga natin kanina, no, one person a week kakausapin mo. And sa trabaho pa lang, marami na akong taong nakakausap. And kapag galing sa opisina, uuwi ka ng bahay ngayon, babiyahe ka, mag-commute, marami kang taong nakakatabi. Although pandemic ngayon, pwede pa rin naman silang kausapin, no? Nakamas nga lang. So, pa rin. So, pwede talaga. Pwede. Tsaka ang galing ng support system nitong ating negosyo. Sabi ko nga, this is a very successful business system na pag nag-avail kayo ng discount card for a minimum fee, you'll be a part of the system and part of it is yung support system. No? So, yung mga gustong talagang i-pursue itong negosyo na to, huwag kayong mag-alala. Kausapin niyo yung taong nag-imbita sa inyo and mag-usap kayo kung kailan nyo gagawin to. 3 hours ba on a Friday? Kayong mag-decide, ano? Because sigurado ako, yung taong nag-imbita sa inyo can work out a plan specifically for you. At yun yung napakaganda dito because sabi ko nga, design dito doon sa ordinaryong Pilipinong katulad ko dati. Pwede. Yes. So I hope we answered your question, Robin. Yes. So, meron po ba tayong mga tanong? So, dagdagan ko lang yung sinabi ko kanina, no? So, kung meron po sa inyo rito na nanonood ngayon at nakikinig na pinagsasama yung trabaho at paliligo, hindi po para sa inyo itong negosyo ito. Meron pa po bang question? Ayan, mukhang wala na. No? So, kung wala na, ikaw na siguro, ano? Alan, meron pa bang itatanong sa akin? Ako, wala. Sold out na ako dun sa mga tinanong ko kanina and lahat is nasagot mo ng napakaganda. Perfect yung answer. And I'm sure yung mga nagtanong kanina nasagot din ng tama.
kung wala na pong tanong, no? Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig ngayon, no? Although it's Dalawang oras already tayo, no? 9 PM, no? Gulat ako, ngayon lang ako nakatingin sa oras kasi honestly, ngayon lang ako nakatingin sa oras ko. Then, 9 PM na pala. Ang sarap yung kwentuhan natin. Actually, tiningnan ko, mga ano naman tayo, 1 hour 20 minutes. Pero dahil sa question and answer, nag-drag tayo. But it was perfectly executed. So, para doon sa mga gustong magsimula, no? We are actually welcoming you. Kausapin nyo lang yung mga taong nag-imbita sa inyo, pasalamatan nyo sila because without them, no, hindi nyo mapakinggan to. And mag-usap kayo. Ano yung kapital na pwede nyo i-put up. Mag-usap kayo kung anong kailan yung gustong gawin ito. At mag-usap kayo para ma-perfect po ninyo yung plano para magawa nyo yung negosyo perfectly. So, maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo dito at sabay-sabay po tayong magtatagumpay. So, good evening to all of you. Number DXN. Oh, 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 oh. Number DXN. Oh, oh, oh. Number